Huwag mo akong biruin ng ganyan, Rita. Hindi ako nagbibiro, Angela. Totoo, nakausap ko si Amelia. Sila ng kanyang inang nagdala sa anak mo roon sa ampunan. Dinala daw ni Aling Tikang doon, ilang oras matapos kang makapanganak. Tigagal at hindi makapagsalita si Angela. Hindi malaman kung anong isasagot sa kaibigan at dating kapitbahay. Ang ibig mong sabihin, buhay ang anak mo, Angela. At 7 taon na siya ngayon. Napapikit ng mariin si Angela. Kahapon ko lang nalaman na bumili yung mag-ina sa butika ko. Nagkumustahan kami't napunta sa yung usapan namin. Nagsinungaling ako at sinabing hindi na tayo nagkita mula nang umalis kayo roon sa atin. At umuwi na kayo sa Bacolod ni Tita Juanita. Dala na rin siguro ng konsyensya ay sinabi ni Amelia ang lahat. Alam mo ba kung saan sila mapupuntahan? Nakatira sila malapit sa amin. Nabanggit ba nila sa'yo kung sino at nasaan ang anak ko? Hindi ako gaano nag-usyoso. Baka kasi makahalata. Anong balak mong gawin, Angela? Hindi ko alam, Rita. Mahinang tugon niya. Hindi ko pa lubos maisip na ang batang inakala kong pinupuntahan ko lagi sa sementeryo ay hindi mo pala anak? Oo, siguradong alam ito ng ina mo. Hindi ko mibu si Angela. Siguro. Hindi ko alam ang gagawin ko, Rita. May balita ka pa ba tungkol kay Lucas? Wala na. Bumuntong hininga si Rita. Kaya nga ako nagmadaling pumunta rito para malaman mo na. Salamat, Rita. Hindi na ako magtatagal, Angela. Inihintay ako ng mag-ama ko sa labas. Hindi ko na sila pinapasok dahil baka magalit lang ang mama mo. Medyo maingay ang 2 anak ko. Sige, pasensya ka na't hindi man lang kita napamerienda. Huwag mo na akong alalahanin. May cake nga pala akong dala sa'yo. Halika, ihatid mo na lang ako sa sasakyan para makita ka ng mga inaanak mo. Napilitan siyang sumama sa labas kung saan naghihintay ang pamilya ng kaibigan sa maganda nitong sasakyan. Nakipag-usap pa siya sa asawa nito at binati ang mga anak. O paano? Sige na. Tawagan mo ako kung kailangan mo ako, ha? Iniabot ni Rita ang cake sa kanya. Oo, salamat. Tumango lamang si Rita at nagkaintindihan na sila. Maya-maya pa'y abot tanaw na lamang niya ang kotse nito. Angela! 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 Umalingaw-ngaw ang galit na tinig ni Aling Juanita na nakarating sa kinalalagyan niya. Kumunot ang noo niya. 28 lamang siya ngunit pakiramdam niya ay 40 na ang kanyang edad. Sa sunod-sunod na pagsubok na naranasan niya sa buhay. Ngunit magkagayon pa man ay hindi pa rin maitago ang kagandahan niya. At kahit hindi na gaya ng dati ang estado nila sa buhay, nanatili pa rin ang magandang hubog ng katawan at legs niya at ang makinis niyang balat. Halos ayaw niyang bumalik sa loob ng bahay. Ayaw niyang makita ang ina sa mga sandaling yon. Hindi niya lubos maisip na nagawa nitong ipamigay ang sariling apo dahil lamang sa matinding pagkamuhi nito sa ama ng kanyang anak. Angela! Napilitan siya nabuksan ang pinto ng silid ng kanyang ina. Bakit, Mama? Nagtatanong ka pa riyan. Nasaan si Elena? Ano ba naman yan? Kanina ko pa hinihintay yung juice na ipinagawa ko sa kanya. Inutusan ko kung bumili ng diaper nyo, Mama. Tiningnan niya si Juanita. Ako na lang ang magtitimpla ng juice nyo. Ayoko! Baka mamaya ay lasunin mo pa ako. Asik nito. At saka bakit mo ba inutusan yon? Katulong ko yon. Matalimang titig nito. Sa pag-abuso nito sa katawan dala ng alak, sigarilyo at pagpupuyat. Dahil sa pagsusugal ay mistula na itong patay. Sa edad na 40 ay halos butot balat na ito. Mahaba at puti ang buhok. Hindi maitago ang pait na nasa mukha nito. Bumagsak na rin ang pangangatawan nito. Ang tuluyan nitong pagkakabilanggo sa isang wheelchair ay resulta ng isang aksidente. Sinong kausap mo sa labas? Si Rita ho, Mama. Bumisita lang. Bakit ba dalaw ng dalaw ang babaeng yon? Hindi ba sinabi ko nang ayoko nakikipagkita ka sa malanding yon? Maarte ang ina nun at babaero ang ama. Saka mahirap pa sa daghang babaeng yon. Bakit ka ba nakikisama sa kanya? Wala naman hong masama sa patuloy kong pakikipagkaibigan sa kanya. Hindi maalis ang tingin niya sa ina. Hindi malaman kung ano ang mararamdaman para rito. Bah, yun ang natutunan mo sa pakikisama sa mga katulad ng babaeng yan. Natututo ka ng maging lapastangan. Ilang beses ko pa hubang sasabihin sa inyo, Mama, na hindi na tayong mayamang agbayani na nakatira noon sa malaking bahay sa Rojas. Wala nang malaking negosyo natin. At ubos na ang perang iniwanan sa inyo ni Papa. Inubos nyo sa mga bisyo nyo.
Sinusumbatan mo ba ako ha, Angela? Sinasabi ko lang ho ang totoo. Kailan pa ba kayo magigising na iba na ang buhay natin ngayon? Lumabas ka na nga kung puro kasi nangalingan na naman ang sasabihin mo. Kinangkam mo na nga lahat ng mga pera mula sa napagbilhan ng bahay natin noon. Puwersa mo pa akong tumira sa barong-barong na to. At ngayon ay ipapalunok mo pa sa akin ang mga kasinungalingan mo? Mabuti pa'y pinalayas na kita noong nagpupumilit kang sumama sa hampas lupang Lucas na yon. Hindi sana ako napipilitang mabuhay ng ganito. Hindi sana ako naghihirap ng ganito. Hindi na matagalan ni Angel ang mga sinasabi nito. Walang kibong isinara na lamang niya ang pinto ng silid nito at nalalambot na napaupo sa maliit na sopa sa sala. Matatapos pa ba ang paghihirap niyang ito? Oh, Lucas, I thought this would never come. Mangiyak-ngiyak si Harleen nang mahigpit nitong yakapin ng nobyo. You thought wrong, sweetheart. Malawak ang ngiti ng binata nang tingnan ng napaiyak na si Harleen matapos itong hagkan sa noo. You deserved this a long time ago, but I was such a fool to have delayed it this long. Marahan niyang hinawakan ang kamay nito at sa daliri nito'y isinuot ang isang diamond engagement ring. Does this mean? Yes. Oh, darling. Humilig ang dalaga kay Lucas. Thank you. I'm sorry if I don't choose a more romantic scenario for our engagement. It's just that I'm so busy these days. But I don't want to delay this any longer than necessary. It doesn't matter. Just to see this ring finally in my hand. Happy? Very much. Pinunasan ni Harleen ang luha at napahalakhak. Look, you probably made a mess of my makeup. I have a client waiting for me and look at my face. Hindi maalis ang ngiti nito. You're an excellent lawyer, Harleen. A few smudges in front of your client won't change that. I guess it won't. Yumakap itong muli sa kanya at hinagkan siya sa labi. I love you, Lucas. I love you too, Harleen. Pinaghinang ng binata ang maikling segundong iyon ng mainit na halik. Noon kumatok ang sekretarya ni Lucas sa silid. Bantulot na naghiwalay ang dalawa at pinapasok ito ng binata. Sir, sorry to interrupt you but Attorney Lopez wants to see you in his office right now. Napataas ang kilay ni Harleen nang marinig ang pangalan ng punong abogado at may-ari ng prestihiyosong law firm kung saan isang senior lawyer si Lucas at isa ito sa mga bigating lawyers. Inform his secretary that I'm on my way. Yes, sir. Nagmadali nang lumabas ang sekretarya. I have to go. I know. Would you like to celebrate our engagement tonight? An intimate dinner. Then we'll go to your place. Yes, tonight. Nagulat si Lucas nang pumasok sa conference room sa mismong opisina ni Attorney Bienvenido Lopez ng Lopez, Trinidad, Lopez and Associates. Naroon ang board members at senior partners ng malaking law firm. Nang matapos ang meeting na yon after a few minutes ay hawak na niyang isang dokumento nang bumalik siya sa kanyang opisina. Sunny, pack all your things as conspicuously as possible. Sir? Nanlaki ang mga mata ni Sunny, ang sekretarya ni Lucas. Bakit po, sir? Lilipat tayo sa executive floor. Na-promote kayo, sir? And so are you. Noon lang gumuhit ang ngiti sa labi ni Lucas sa matyaga niyang sekretarya. I'm a senior associate now. Sir, napaiyak si Sunny. Go, pack your things. I will talk to the personnel about your promotion. In the meantime, hold all my calls and inform Attorney Harleen Perez to come into my office as soon as her client leaves. Congratulations, sir, for your promotion and your engagement. Thank you, Sunny. Congratulations. Pumasok na si Lucas sa kanyang opisina. Nakangiti na rin ang maupo sa executive chair. Nagkakatotoo na ang lahat ng kanyang mga pangarap na binuo niya kasama si Angela. Bumuntong hininga siya. Kung hindi lamang sana ito naging mahina. Kung hindi lamang sana ito naging sunod-sunuran sa mga nais ng ina nito. Sila sanang mag-asawa at hindi kung sinong Amerikanong naging kabiyak nito. At hindi rin sana ito naninirahan sa Amerika. Napatingin siya sa kanyang cabinet. Kinuha ang susi at binuksan ang pangatlong compartment niyon na laging nakakandado. Mula roon ay inilabas niya ang isang maliit na jewelry box at binuksan iyon. Tumambad ang isang litrato ng nakangiting si Angela. Sa loob ng isang kaheta ay naroon ang maliit na bagay na ibinigay sa kanya ng dalaga noong sila pang dalawa. Matagal niyang tiningnan ang litrato ni Angela, kinapasa dibdib kung ano nang nararamdaman niya para rito. Matagal na sandali ang dumaan bago niya yun kinuyumos at itinapon sa basurahan.
Wala na si Angela sa kanyang puso. Panahon na upang simulan ang bagong yugto ng kanyang buhay. Heto pang mga applicants na kailangan i-evaluate sa management training program natin, Angela. Paki-review dahil kailangan matawagan na natin sila this week. Oo, Hannah. Napabuntong hininga si Angela sa makapal na bunto ng resumes na inilapag nito. Head siya ng hiring sa personal department ng isang malaking bangko. Tulad ng dati, hindi siya maganda o gaga sa dami ng dapat gawin. At hindi nakakatulong na hindi mawala sa kanyang isipan ang sinabi ni Rita, isang linggo nang nakakaraan. Hannah, tuluyan na siyang nawala ng interes na tingnan ng mga resumes ng mga aplikante. May itatanong ako sa'yo. Ano? Kung kunwari nagbuntis ka nung 20 years old ka, tapos nang mga nakat sinabi ng parents mo at ng manghihilot na patay ang bata at isusugod ka sa ospital dahil nagkaroon ng komplikasyon. Tapos hindi mo na nakitang inilibing yung bata. Maniniwala ka bang patay siya? Bakit naman hindi? Paano kung unwanted pregnancy yon? Ayaw talaga ng magulang mo? Hindi ko alam, Angela. Bakit mo na itanong? Wala, naisip ko lang. Paiwas na sagot niya. Una sa lahat, wala naman sigurong magulang na papatay ng sarili nilang apo, no? Tsaka imposibleng wala ka narinig na iyak o anuman. Someone is bound to say something kung anong nangyari sa bata kung hindi ito talaga namatay. Paano kung naniwala ka sa sinabi sa'yo and you get on with your life, tapos after so many years, malalaman mo sa isang kaibigan na buhay palang bata at ipinaampun sa iba? Nangyari ba sa'yo yun? Hindi makapaniwalang tiningnan siya nito. Napakawalang puso naman yun kung nagkataon. Hindi siya makasagot. Nadismaya lalo siya sa sinabi nito. Naumid na ang dila niya. Tuluyan na lamang niyang hinarap ang makapal na gawaing naghihintay sa kanya kahit wala ang isip niya. Maya-maya lang dadaan na dito si Amelia. Bibili na yun ng gamot pagka uwi galing sa tahian. Hintayin mo na lang siya. Sana nga, Rita. Hindi ako mapakali sa kakaisip. At ngayon alam kong dapat kong malaman ang katotohanan. Karapatan kong malaman yun. Totoo. Ano bang balak mo? Babawiin ko ang anak ko, Rita. Hindi ko alam na inilayo pala talaga siya ni Mama sa akin. Ma'am, narito na po si Amelia kasama ang kanyang ina. Nag-angat ng tingin ng dalawa mula sa likod ng butika nang makita ang isa sa mga sales lady ni Rita. Napalunok si Angela. Sige, huwag niyo munang ibigay ang gamot nila at akong bahala. Opo, ma'am. Lumabas muli ang babae at tumayo si Angela. Sasamahan kita. Hindi na, Rita, ako na lang. Lumabas siya mula sa likod at dumiretso sa counter ng butika. Nakatalikod si Amelia at ang ina nito at hinihintay ang biniling mga gamot. Aling Charito? Nilingon siya ng matanda at siya man ay nagulat sa laki ng itinanda ng babae mula nang pinalayas ito ng mama niya sa kanila bilang taga-silbi. Amelia? Angela? Nanlaki ang mga mata ng ginang. May dapat ihata tayong pag-usapan, Aling Charito. Tila napipi ang matanda sa sinabi niya. Wala akong alam sa sinasabi mo. Tatalilisa na si Aling Charito, ngunit hinawakan niya ito. Aling Charito, please. Alam naman ninyo kung anong ginawa sa akin ng mama. Kayong personal na nakasaksi noon. Bakit pati ang anak ko'y ipinagkait niyo sa akin? Hindi nakakibo ang matandang babae. Alam niyo ba kung gaano kahirap ang makisama kay mama lalo na ngayon? Angela. Humarap ang matandang babae sa dating among dalaga. Patawarin mo ko. Aling Charito, nangilid ang luha niya. Nagawa kong maglihim dahil sa matinding takot ko sa iyong ina. Patawad, iha. Aling Charito, totoo ba ang nasabi niyo kay Rita? Nanginig ang labi ng matanda, kumunot ang noo. Totoo, Angela. Buhay ang batang ipinanganak mo noon. Nang makapanganak ka ay dinala agad sa silid namin ng sanggol. Inutusan ako ni Aling Tikang na linisin ang bata. Nangilid ang luha niya. Anong nangyari? Mas mabuti pa siguro kung ituloy na lamang natin ang usaping ito sa ibang lugar. Dito tayo sa loob ng butika, Aling Charito. Sige. Sumunod ang babae at maya-maya pa'y komportable nang nakaupo ang mga ito sa maliit na silid sa likod ng butika. Ano ang nangyari pagkatapos? Pinunasan ko ang bata. Ngunit napansin ko na hirap siyang huminga.
Minasahe kong dibdib niya dahil kahit naman papaano ay paka-assiste na ako sa mga panganganak sa bahay noon. Inutusan ko kaagad ang isa sa mga kasama namin doon na puntahan si Tikang. Nagmamadali naman bumalik ang hilot at nang ipaliwanag ko sa kanyang nangyari, inutusan niya akong dalhin sa ospital ang bata. Dinala kami ng kotse sa ospital. Nabigyan nila kaagad ng lunas ang bata. Ngunit nanatili ito sa loob na parang kapsula sa nursery. Sa incubator ho? Oo, 3 araw kong binantayan ng sanggol doon. Hanggang sa lumakas siya. Hindi naman nila ako pinayagang makita ka dahil naroroon ka rin sa loob ng ospital. Dahil hindi matigil ang pagdurugo mo. Hindi ko makakalimutan yon. Nang ilipat ang bata sa regular na kuna sa ika-4 na araw, inutusan na ako ng mama mong umuwi ng bahay. Pagdating niya ng gabing yun ay inabutan niya ako ng malaking halaga ng salapi at sinabing hindi na niya kailangan ng aking serbisyo. Umuwi na raw ako ng probinsya. Tiningnan siya nito. Alam ko kung anong ugali ng iyong ina, Angela. Tinakot niya ako na kapag lumapit daw ako sa iyo o tinangka kitang kausapin tungkol sa mga bagay na ito, ay ipapapatay niya ako at ang aking anak. Ngunit ang anak ko, paano niyo nalaman na buhay siya? Iniwanan kong malakas ang anak mo. Angela, halos 3 oras lamang ang namagitan sa pag-uwi ko at sa pagdating ng iyong ina sa bahay. Nang umuwi siya ay sinabi niya sa akin na patay na ang bata. Hindi ako naniwala. Umalis na kayo matapos? Paglabas namin ni Amelia ay nakita namin kausap ng iyong inang hilot na si Aling Tikang. Mukhang seryosong kanilang pinag-uusapan. Nagpaalam ako sa iyong ina at sumabay na si Tikang sa akin. Lumamlam ang mga mata nito. Hindi doon natapos ang lahat. Nagpasama siya sa akin sa kanyang bahay. Pagdating namin ay naroon na ang iyong anak. Ang bata. Hindi naman talaga sinabi sa akin ni Tikang na ang batang yun ay ang anak mo. Ngunit pagkasing edad sila, hindi ko naman gaanong natatandaan ang mukha ng bata. Ngunit ang mga lampin na gamit nito ay galing sa'yo. Ang binurdahan mong mga lampin at maliit na damit ang suot ng bata. Diyos ko. Sinabi niya sa akin na samahan ko raw siya sa bahay ng mag-aampon sa batang yon. Napapikit si Angela at nagtungo kami at ibinigay namin ang bata. Malungkot na pagtatapos ni Charito sa kwento. Naghiwalay kami ni Tikang matapos yon. Binalaan din ako ng hilot na wag akong sasabihin sa iyo dahil pareho kaming mapapahamak kay Senyora Juanita. Hindi na kami muling nagkita pagkatapos noon. Namayani ang katahimikan sa maliit na silid. Angela, ayoko mapahamak ang aking ina dahil dito. Si Amelia, ang iyong ina. Wala na kayong dapat katakutan pa. Hindi na siya ang dating makapangyarihang senyora na kilala niyo noon. Hindi na kami mayaman. At wala na kami sa malaking bahay. Isa na ring paralitiko si Mama. Na-aksidente siya 2 taon nang nakakaraan. Iniuwi ko siya sa bahay ko at ikinuha ng tagapag-alaga. Patlang. Maaari niyo ba akong samahan sa bahay ng umampun sa aking anak? Nanlaki mga mata nito. Dito ba? Huminto ang sasakyan ni Angela sa harap ng isang malaking bahay sa 6th Avenue sa Cubao. Napilitan siyang mag-half day ng araw na yon. Oo, dyan sila nakatira. Mag-aalas 5 ng hapon ay bumababa siya mula sa school bus. Tiningnan niya ang kanyang relo at matyaga silang naghintay ni Amelia sa pagdating ng isang school bus. Siya ba ang bababa riyan? Nahirapang huminga si Angela lalo pa nang unang bumaba ang konduktor ng bus na bitbit ang isang bag. Noon bumaba ang isang batang mestizo. Yan si Justin. Walang kakurap-kurap na tiningnan niya ang bata. Gwapo ito. Halos chocolate brown ang kulay ng buhok. Malaki sa edad nito. Ngumiti ito at kumaway sa mga kasamahan sa school bus. Bumukas ang malaking gate na bakal at lumabas ang isang unipormadong katulong na kaagad sinalubong si Justin at kinuha ang bag ng bata bago isinarang muli ang gate. Bumagsak ang balikat ni Angela. Hindi siya maaaring magkamali. Kahawig na kahawig ni Lucas ang bata. Liban na lamang sa kaputian nito. Mabuti pa siguro umuwi ka na muna, Angela. Baka kung ano pang mangyari sa'yo kung ganyan ang nararamdaman mo ngayon. Hindi siya umimik at tumango lamang sa suhestyon ng kasama. Hindi pa rin niya napigil ang pag-iyak. Saan ka na naman galing?
Maasim ang mukha ni Juanita nang salubungin ng papasok na anak. Parang walang narinig si Angela. Bakit mo nagawa sa akin to, Mama? Tila bulkang sasabog ang dibdib niya sa matinding galit. Ano na naman ang pinagsasabi mo? Ano pa bang magagawa ko hindi na nga ako makaalis sa pesteng silyang ito? Ang anak ko, Mama, bakit mo sinabing patay na siya? Sandaling hindi nakapagsalita si Juanita. Namutla ito. Anong anak mo? Patay na talaga ang anak mo. Sinungaling. Sinungaling ka, Mama. Tuluyan na siyang napaiyak. Bakit pati ang anak namin ni Lucas ay nagawa mong ipamigay? Patahin na ang anak mo, Angela. Ano ka ba? Ano bang iniiyak-iyak mo riyan? Linggo-linggo nga ay dinadalaw mo ang libingan niya. Tapos sasabihin mong hindi patay iyong bata. Nagkita kami ni Aling Charito, Mama, na umidang dila ng matanda. At sinabi niya sa akin ng totoo. Mama, buhay ang anak ko. Lalaki at 7 taon na siya. Nanlalambot na napaupo si Angela. How could you have done this to me, Mama? Sinunod ko naman ang ninais niyo. Nilayuan ko si Lucas dahil sa kagustuhan niyo. Pagkatapos ay ang anak naman namin. Hampas lupa ang lalaking yon, Angela. Kahit kailan ay hindi siya nababagay sa'yo. Di ko pinagsisisihan ang ginawa ko noon hanggang ngayon. At ang anak mo, ano man ang sinabi sa'yo ni Charito ay hindi totoo. Patay na ang bata nang ilabas sa ospital. Masyado siyang mahina. Nagkaroon ng mga komplikasyon at hindi na kaya ng katawan niya. Patay ang bata, Angela. Kaya ba dinala siya ni Aling Tikang sa nag-ampon ilang araw matapos akong manganak? Hindi ko alam kung anong pinagsasabi mo. Wala kang anak na buhay. Kung ipipilit mo pa ito, maghanap ka na lang ng kausap mo. Inikot nito ang wheelchair at padabog nitong binuksan ng pinto palabas ng beranda. Hindi na kayanan ni Angela ang pagmamatigas ng ina. Pumasok siya sa kanyang silid at doon inilabas ang bigat na nararamdaman. 7 taon. 7 taon na nawalay sa kanyang anak. 7 taon na nga bang nakakaraan mula nang napilitan siyang humiwalay kay Lucas dahil sa kanyang ina? Bakit nga ba hindi niya makalimutan si Lucas? Hanggang ngayon ay sariwang-sariwa pa rin ang alaala nito. Natatandaan pa niya ang lahat. Ma'am, ang sabi po ni Sir Alan ay dito kayo sa personal ilagay para sa inyong practicum. Magalang na sabi ng clerk na iyon ng personal department nang dumating si Angela. 19 pa lamang siya noon. Thank you ha. Pakisabi kay Tito Alan, Sir Alan, na thank you. Pag-aari ng mga magulang niya ang shoe factory na yon sa Marikina. Opo ma'am. Mula nang mamatay ang ama ni Angela ay si Alan, ang kanang kamay ng ama, na ang nagpatakbo ng negosyo dahil hindi roon interesado ang kanyang ina. Bakasyon iyon at patungo na siya sa ika-4 na antas sa kolehiyo. Kinakailangan niya magkaroon ng practicum bilang requirement ng eskwelahan. At ngayon binigyan na siya ng kanyang mesa at mga simpleng trabaho ay alam niyang magiging masaya at abala ang kanyang bakasyon. Mas nanaisin niyang magtagal sa pabrika kaysa umuwi sa kanila kung saan naroroon ang kanyang ina. Lunch muna tayo, Angela. Mamaya mo na tapusin ang mga yan. Ha? Sige, susunod na lang ako. Matatapos na kasi ako rito sa pagpapile ko. Tumango ang ilang mas batang empleyado at naiwan siyang mag-isa sa loob ng maliit na opisina. Abala siya sa ginagawa at hindi niya namalaya nang pumasok doon ng isang lalaki. Andito ba si Shirley? Nagulat si Angela, sabay angat ng tingin. Sinalubong siya ng mga matang matalim ang titig sa kanya. Biglang dumagundong ang puso niya nang makita ang di pangkaraniwang kakisigan ng kaharap. Shirley? Si Shirley, yung in charge sa paggawa ng payroll. Nasaan siya? Inapuhap niya sa isipan ang mukha ng babaeng naririnig niyang tinatawag na Shirley. Wala siya, nag-lunch. Lunch? Alas 10 na nga kung pumasok ang babaeng yun tapos lunch agad ng alas 12? Hindi umimik si Angela. Halatang galit ang lalaki. Sino ka ba ha? Ako si Angela, nagpa-practicum ako rito. Tiningnan nito ang mataas na pile na nasa harapan niya at ngumisi. Nainis naman siya dahil nang makita ang mapuputing ngipin ng lalaki, ay bumilis pang lalo ang tibok ng kanyang puso. Tingnan mong mga yon, kabago-bago mo rito binigyan ka na agad ng patong-patong na trabaho. Ang tatamad kasi. Hindi naman. Hindi ka man lang pinapakain. Ako ang nagpaiwan dito.
Talaga ha? Bueno, total nagmamagaling ka naman. Sabihin mo kay Shirley pagdating na nagpunta si Lucas dito. Irereklamo ko ikamo ang sahod ko at doble na naman ang kinaltas niya sa loan ko at kulang ang allowance ko. Oho, hindi siya makatingin dito. Mas maigi pa siguro kung tawagan mo na lang ako pag dumating siya. Tsak na magtatago na naman yung kapag nalamang ako pumunta rito. Oho, Ako nga pala si Lucas, supervisor ako sa production. Hanapin mo lang ako sa local 120. oho, hindi naman ito kumilos upang lumabas na. Tumango na siya. Ayaw na sana niyang pansinin si Lucas na hindi tumitinag sa kanyang harapan. Pakiramdam niya'y namumula na siya mula ulo hanggang paa dahil alam niyang pinagmamasdan siya ng lalaki. May kailangan pa ho ba kayo, sir? Wala na. Ngumiti ito. Pasensya ka na kung tinitingnan kita. Ngayon lang kasi ako nakakita ng magandang babae rito sa pabrika. Company policy na yata na hindi nag-hire ng maganda rito. Napangiti siya. Tawagan mo ako ha? Oho, kumaway ito at maya-maya ay wala na ito. Mabilis pa rin ang tibok ng puso niya na makaalis na si Lucas. Simple lamang ang suot nito. Puting t-shirt, maong pants at rubber shoes. Parang ang hindi ito supervisor. Masyadong malakas ang dating ng lalaki. At pakiramdam niya ay nabato-balani siya. Gwapo ba talaga? Abala sa pagkain ng ice cream si Rita habang kausap ang kaibigan sa loob ng campus. Oo, ang gwapo-gwapo niya. Nagniningning pa ang mga mata ni Angela habang ikinikwento rito si Lucas kinabukasan. You should have seen him when he smiled at me. Sinabi pa niya na ako lang daw ang maganda sa pabrika. Words to that effect. Alam ba niya na anak ka ng may-ari? Hindi. Naman, Angela, ang dami-dami nanliligaw sa'yo rito sa campus. Ang yayaman at ang gagwapo. Tapos yung Lucas lang pala na yun ang type mo. Mahilig ka ba sa matanda? Hindi siya mukhang matanda. Akala ko nga new grad lang siya. Kung hindi pa niya sinabing supervisor siya, ay iisipin ko mga 21 pa lang siya, no? Nangingiting sabi niya. Anong balak mo? Wala naman, basta crush ko lang siya. Masama ba yun? Hindi, pero paano kung pormahan ka? I doubt it, Rita. Alam mo naman ang mga ganoong gwapo hindi na available, lalo pat may edad na rin. Baka nga may asawa na yun eh. Talaga? Tigilan na nga natin ang pag-uusap tungkol sa lalaking yun. Kumain na lang tayo sa kantin at naroroon ng tropa ng gwapong boys. Si Rita naman ang kinilig-kilig at napilitan na rin siya na sumama. Kinabukasan pagpasok pa lamang ni Angela sa opisina ay sinalubong na siya ng isang umiiyak na Shirley. Pinagkakaguluhan ito ng mga kasamahan at hindi niya malaman ang gagawin. Kasi ka naman pati yung sweldo ng tao inipit mo pa para ka lang mapansin. Ayan tuloy, di lalo ka pang napasama. Kumunot ang noo niya nang marinig yon. May problema ba? Napatingin ang lahat kay Angela. Ha? Wala. Bakit siya umiiyak? Napagsabihan kasi ni Sir Lucas Pumunta yun dito kahapon. Mukhang ang galit pero wala kayong lahat. Sinabi niya na tawagan ko daw siya kapag dumating na si Shirley. Ginawa ko naman dahil supervisor daw siya dito. Oo, bulong sa kanya ng isa. Malaki kasi ang gusto niya kay Sir Lucas Hindi naman siya pinapansin kaya hayan. Inipit niya ang sweldo ni Sir. Nakagalitan tuloy. Ganun ba? Oo, medyo suplado kasi yun Matalino kasi saka nag-aaral ng law. Anong ginawa niya kay Shirley? Kinausap lang naman pero feeling ni Shirley napaka-incompetent niya pagkatapos. Incompetence naman talaga yun, hindi ba? Totoo, pero hindi mo pa siguro nararanasang ma-inlove kaya nasasabi mong ganyan. Sige, magtrabaho na tayo. Huwag mo na lang pansinin si Shirley at maya-maya lang ititigil din yan. Tumango siya at hindi na nga pinansin ang kasamahan, ngunit hindi na maalis sa isip niya ang ginawa ni Lucas. Matapang pala ito at matalino. At kung marami pang nagkakagusto, marahil ay binata pa ito. 4:00 ng hapon nang makaramdam ng gutom si Angela. Nagpaalam siya sa mga kasama at lumabas. Nagtungo sa mga karenderya sa harap ng pabrika. Hindi naman siya nangimi dahil sanay siyang kumain sa ganoong mga lugar dahil isinasama siya ni Rita. Umorder siya ng pansit at coke at tahimik na kumain. Anong ginagawa mo rito? Halos mabilaukan siya. Nagulat nang may biglang tumapik sa kanyang likod. At nang lingunin niya ito ay, Sir Lucas!
Bakit ka nag-iisa? Nagugutom ho kasi ako. Walang gustong sumama sa'yo? Medyo. Manang, Anito sa tindera na nagturo ng pagkain. isa nga nito, tsaka nito, saka 2 kanin, isang coke, lista. Naupo na si Lucas sa harapan niya. Weird naman ang eating habits mo. Sanay kasi akong ganitong oras lumalabas mula sa klase ko at saka pa lang ako nakakakain. Ganun ba? Naglabas ito ng sigarilyo. You mind? No, of course not. Inilapag ng serbidora ang order ng binata at nanlaki ang mga mata ni Angela. Merienda kumuhapunan ko na kasi ito. May pasok pa kasi ako mamaya. Nag-aaral ka raw ng law? Last sem na to, magre-review na ako. Then that will be the deciding point of my life. Good luck. Hindi mo ba gustong trabaho mo rito? Okay lang. Mataas na ang posisyon mo. Bakit ka pa nag-aaral ng law? I want to be a lawyer. It's my dream. Saka ayaw kong habang panahon na lang na mag-check ng mga sapatos. Mabuti sana kung akong may-ari, okay lang. Kaso hindi naman. Kung sa bagay. Saan ka nag-aaral? Sinagot ni Angela ang tanong nito. Bakit mo naman naisipang dito mag-practicum? Inalok ako ni Sir Alan. Family friend nyo? Oo, Di kilala mo rin sigurong may-ari nitong factory. medyo. Balita ko may ganoon daw ang asawa ng may-ari. Inikot-ikot ni Lucas ang daliri sa sentido. Namula ang mukha niya. Hindi siya ganun, no? Paano mo nalaman? Tinaasan siya nito ng kilay. Namumroblema nga si Sir Alan dahil walang tigil ang pagkuha ng pera niyon. Hindi tuloy halos makabili ng mga bagong gamit para maging competitive itong factory. Production is lagging dahil may kalumaan ng equipments at hindi makahanap ng budget dahil buwan-buwan nakasahod ng kamay noong babae. Hindi makaimik si Angela. Hindi niya alam na ganoon palang ginagawa ng ina. Akala niya ay, Bakit hindi ka makasagot? wala. Hindi ko kasi alam na ganoon. Tahimik daw na manginginom yun at sugarol. I'm telling you, babagsak ang negosyong ito, Angela. Hindi kayang suportahan ng management ang luho ng may-ari. Napatungo siya. Nawala na ng gana sa kinakain. Magana namang kumain ang binata. Thank you nga pala at tinawagan mo ako kahapon. Medyo busy ako kaya hindi na ako nakabalik. Umiiyak si Shirley kanina nang dumating ako. Talaga? Bakit? Pinagalitan mo raw siya. Pinagsabihan ko lang. Napaka-incompetent niya sa trabaho and that leaves a lot to be desired. Kung sa bagay, hindi maiwasan ni Angela na hindi sumang-ayon dito. Alam nga naman niya kung bakit ginawa yun ni Shirley. At hindi nga naman talagang tama yon. Huwag mo nang pinoproblema yung si Shirley. Naghahanap lang yun ng boyfriend. Hindi naman niya malaman kung anong iisipin sa sinabi nito. Napilitan na lamang siyang tapusin ang kanyang pagkain. May kayabangan din palang Lucas na ito. Nagtatanong lang naman po ako, Mama. Bakit ganun ang naririnig ko? Samantalang ni halos wala naman kayong ginagastos dito sa bahay. Nilingon ni Juanita ang anak. Kung ano-ano naririnig mo. Huwag ka nga nakikinig sa mga yon. Saka sino ba nagsabi na pumasok ka pa roon? Abay, kayang-kaya ka namang bigyan ni Alan ng referral. Gusto ko rin namang ma-experience yon, Mama. Tumigil ka nga. Kung kukulitin mo lang ako, Angela. Inasikan siya ng ina habang mabilis na nagtungo sa bar at nagsali ng scotch sa kupita. Ayoko nang malaman na nagpupunta ka roon. Mama, Punyeta, Angela. Huwag mo nga akong kinukulit kapag ganitong masakit ang ulo ko, ha? Maya-maya itatawag ako sa factory at sasabihin kong bigyan ka ng certification. At huwag ka na magtutungo roon. Opo, Mama. Kiming sagot niya. Lumaki siya na malaki ang takot dito. Lalo pa yung tumindi ng mamatay ang kanyang ama, na tanging nagbigay sa kanya noon ng pagmamahal. Umalis-alis ka nga sa harap ko at binubwisit mo lang ako. Baka mamaya imatalo na naman ako sa sugal. Tinungga nito ang alak. Ayaw mo ba nun? Hindi mo na kailangan maghirap pa. Aba kung ako lang ang merong factory, mabuti kung makita mo pa ako roon. Nasa loob ng SM silang dalawa ni Rita. Halos 2 linggo nang nakakaraan mula nang pagsabihan siya ng ina. Kinabukasan makatapos nilang magdiskusyon ay ibinato ni Juanita sa kanyang isang liham na nagpapatunay na nakumpleto na niya ang kailangang oras sa pagsasanay sa factory. Sayang naman kasi mukha pa namang mag-e-enjoy ako roon.
Ikaw mo nanghihinayang ka at hindi mo na makikita si Lucas mo. Isa pa yun, sayang. Ang gwapo-gwapo pa naman kahit na may kayabangan ng kaunti. Ay, tigilan mo na nga yan, Angela. Kagagahan na yan eh. Ito naman, nagbibiro lang ako. Paakyat na sana sila ng escalator nang makarinig sila ng palahaw. Nilingon niya ang batang pinagmulan niyon at nagulat nang makita kung sinong nagtatangkang umalo rito. Rita! Rita! Hinatak niya ang kaibigan. Ano ba? Bakit? Rita, ayun si Lucas. Ha? Saan? Yung may hawak na bata. Itinuro niya ang lalaki. Sandaling hindi nakapagsalita si Rita. Ang gwapo nga no. Sabi ko sa iyo eh. Sino naman ang batang yun? Hindi ko alam. Naglulupasay na ang batang pinipilit kargahin ni Lucas at halatang namumula na ang huli kapipigil ng galit. Baka anak niya. Ang alam ko binata pa yun eh. Hindi na ngayon. Lapitan natin para malaman natin. Nakakahiya no? Bakit? Nakasama ko naman siya sa trabaho noon. 2 araw ka lang nagtrabaho ron no? Kahit na. Halika, lapitan natin siya. Hindi siya napigil ni Rita. Lumapit sila nang hindi napapansin ni Lucas. Bakit siya umiiyak? Nilingon ng binata ang kumausap dito. Angela. Hi, bakit umiiyak ang anak mo? Hindi ko anak ito, kapatid kong bunso. Namilog ang mga mata ng 2 dalaga. Bakit umiiyak? Ulit niya. Napangakuan ko kasi ng laruan, pero kanina nag-inquire ako sa ATM ng suneldo ko. Ay kulang na naman sa kalkulasyon ko. Nahulaan na nilang sinasabi ng binata. Wala itong pera at ayaw pumayag ng kapatid na hindi mabilhan ng laruan. Hinawakan muli ni Lucas ang kapatid. Halika na Bernard, babalik na lang tayo mamaya. Ayoko! Pumalahaw muli ang batang tansya niya ay mga 5 or 6 na taon pa lamang. Ano bang gusto mong bilhin, Bernard? Tiningnan siya ng bata. Yung baril-barilan. Tuloy-tuloy pa rin ang iyak nito. Halika, ituro mo kay Tita Angela at ibibili kita. Po? Nagulat ito at hindi naman nakapagsalita si Lucas. Halika, huwag ka nang umiyak dyan. Ngumiti si Angela. Inilahad niya ang kamay at kinuha naman yun ng bata. Angela, huwag na. Ani Lucas. Lucas, hayaan mo na siya. Babalik naman kami mamaya. Maghahanap lang ako ng pera. Mas lalaki pa ang gastos mo kapag ganon. Ibibili ko na siya ngayon para diretso na kayong makauwi. Hindi ba, Bernard? Opo, hikbi ng bata. Sasamahan ka ni Tita Angela, saka ni Tita Rita. Okay ba yon? Tumango si Bernard. Angela, wag na. Hindi na niya pinakinggan si Lucas. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng bata at hindi na nilingon ng binata na inakyat ang kapatid nito sa 3rd floor patungo sa toy section. Napilitang sumunod si Lucas sa kanila. Nasaan ang gusto mo dyan? Yun po. Humihikbi pang itinuro ni Bernard ang isang mumurahing baril-barilan. Nakaramdam siya ng awa sa bata, isang maliit na bagay na hindi pa mapagbigyan ng kapatid. Kunin mo, saka gusto mo bang idagdag to? Kumuha siya ng isang action figure ni Batman. Namilog ang mga mata ng bata. Hindi ito sumagot at tiningnan ng kapatid. Hindi kumibo si Lucas. Hindi po, ito lang po. Kinuha ng bata ang baril-barilan. Sigurado ka ba? Opo. Nangangati siyang ipilit sa bata na ibibigay na lamang niyang mamahaling laruan dito, ngunit sa lubong ng mga kilay ni Lucas. Sige, halika at bayaran na natin para makauwi na kayo ng kuya mo. Nagtungo sila sa counter. Mabilis na nabayaran ni Angela ang laruan at nakangiti na si Bernard nang iabot niya ito rito. Thank you po. You're welcome. Tumango ang bata sa kuya nito at kaagad yumakap sa hita ng kapatid. Masaya ka na't naipahiya mo na si kuya? Malamig ang boses ni Lucas. Hindi sumagot ang bata. Thank you, Angela. Wala yun, Lucas. Uwi na tayo, kuya. Pasensya ka na. Di mo naman kailangan gawin yun. Wala yun, Lucas. Babayaran kita, Angela. Ibigay mo lang sa akin ang phone number mo. No, please, don't bother. Maliit na bagay lang naman yun. Tiningnan niya ang bata. Mukhang nagmamadali ng kapatid mo, oh. Mauna na kami, Angela. Thank you, ha? Wala yun.
Ngumiti ang binata at hinawakan ng kapatid. Tumalikod na ito at walang lingon-likod na bumaba sa escalator. Mapapalo tsak ang batang yun pag uwi ng bahay. Komento ni Rita maya-maya. Bakit naman? Kayo talagang laki sa pera? Hindi nyo alam ang halaga ng pride ng isang mahirap. Iiling-iling ito. Tsak nagalit si Lucas sa kapatid niya. Isipin mo hindi ka nga niya halos kakilala tapos binigyan mo ng laruan yung kapatid niya? Hindi naman siguro mahirap sila, Lucas. Ba't wala siyang pambili? May pinaglalaanan lang siguro. 50 pesos lang yung laruan, Angela. Hindi niya mabili para sa kapatid niya? Kulang nga raw yung pera niya, hindi ba? Walang pera ang lalaking yun, Angela. Saka kung ako sa'yo, tigilan mo ng kakaasa na magkaka-interes pa yun sa'yo. Dinurog mo ang pride niya sa harap ko pa. Nangiti ito. Pero ang gwapo nga. Teka, halika na nga manood na sine at baka kung ano pang makita mo eh. Maubos na ang pera mo, hindi mo na ako mailibre. Nasa loob ng campus si Angela, hinihintay si Rita. Dahil may klase pa ito. Nakaupo siya sa bench sa ilalim ng isang puno habang abalang nagbabasa ng isang pocketbook. Hi Angela. Nag-angat siya ng tingin at nagulat sa nakitang nakatayo sa kanyang harapan. Lucas? 2 linggo nang nakakaraan mula nang huli silang magkita. Hi. Ngumiti ito at naupo sa tabi niya. Kumusta? Okay lang. Si Bernard, kumusta na? Okay lang. Ingat na ingat dun sa baril mong binili sa kanya. Mabuti naman at nalilibang siya roon. Hindi ako nakapagpasalamat ng maayos sa'yo the last time we met. Okay lang yun. Pasensya ka na rin at umalis kami agad. Medyo naiinis kasi ako sa kapatid ko. Obvious nga. Bakit nga pala hindi ka na bumalik sa office? Hindi na kasi ako pinabalik ng mama ko. Ganun ba? Bakit naririto ka nga pala? Nagbabaka sakali akong mahahanap kita rito. Hinahanap mo ako? Oo, hindi kasi ako mapakali. Gusto kong ibalik yung pagmamagandang loob mo kay Bernard. At dahil doon hinanap mo ko? Hindi ka pumasok? Medyo. Ngumiti ang binatang pinagtitinginan ng ilang kababaihang dumadaan. Gusto sana kitang yayain kumain. Treat ko. Lucas, it's not necessary. Natuwa ko dahil nakagawa ako ng mabuti. Kesa naman nagastos ko lang sa kung saan yung pera. At least napasaya ko ang kapatid mo. I don't want charity, Angela. Matigas ang mukha ni Lucas. Nagkataon lang talagang hindi ko po pwedeng ibili si Bernard ng gusto niya. Naglalaan kasi ako ng pera para sa review ko at marami akong commitments na kailangang unahin. Ang akala ko kasi medyo malaking susweldohin ko dahil tapos na ako sa loan ko. Pero inipit na naman ako ni Shirley. That's not really nice. Napika siya sa narinig. You know why she does that? Para pansinin mo siya dahil malaki ang crush niya sa'yo. Yun ang dahilan para ipitin niya ako ng ganoon? Hindi makapaniwala si Lucas. Naku, maniwala ka sa akin. Iyak pa ng iyak ang babaeng yun dahil pinagalitan mo raw siya ng kausapin mo. Ganun ba? Naiiling ang binata. Sino naman kasi magkakagusto sa kanya? Halos lahat ng lalaki sa factory naging nobyo na niya. Talaga? Nanlaki ang mga mata niya. Kayo talagang mga babae kapag chismis kahit hindi nyo kakilala na mimilog ang mga mata nyo. Hindi lang kasi ako makapaniwala. Isipin mo, si Shirley mukhang ang bait-bait noon. Looks can be deceiving. Anyway, treat kita? Ayoko. Ha? What I did for your brother made me feel good about myself. So please, wag mong kunin sa akin yung pleasure na nakuha ko sa ginawa ko. Hindi lang talaga ako sanay na may nagmamagandang loob sa amin ng walang kapalit. This time you have to trust me. I don't want anything in return. But I sincerely appreciate what you did. Nag-absent ka pa sa trabaho para lang hanapin ako. Nahihiya kasi ako sa ginawa ni Bernard. Don't mind me. At hindi charity yon. Nagkasama din naman tayo sa opisina kahit na 2 araw lang. Well, if you want it that way. But will you still refuse me if I invite you to have lunch with me? Because I want to. Ha? I want to. Bakit? Wala. You seem to be very mature and bright girl for your age. How old are you na ba? 19, pero birthday ko na next month. I'm turning 20. Will a 20-year-old girl accept the invitation of a 26-year-old guy?
Kung gusto mo lang makaganti, No, I really want to be with you. Hindi ko makalimutan ang ginawa mo. And aside from that, you seem really nice. Can we have lunch? Nothing really fancy, but sure, hindi niya napigil ang sarili. talaga? Oo, kahit dyan lang sa labas okay na. Great. Tumayo ang binata. Want to go now? Hindi siya kaagad nakasagot. Paano na si Rita kung maghihintay ito? Pero ayaw naman niyang palagpasin ang pagkakataong katulad nito. Would you mind if we go to my friend's classroom first? I promise to wait for her. Ayoko namang maghintay siya. Ihintayin na lang kita rito. Fine. Ang tagal naman ng boyfriend mo, Angela. 8:00 yun ng gabi at 4 na buwan na ang nakalipas mula nang una silang lumabas ni Lucas. Kakatapos lamang ng klase niya noon. Baka nahuli lang yun sandali. Alam mo namang naglalakad lang yung galing rekto. Narito na kasing sundo ko, no? Mauna ka na. Pwede ba naman yun? Nilingon-lingon ni Rita ang nobyo na pababa na sa kotse nito. Sanay naman ako naghihintay kay Lucas. Are you sure? I'm sure. Haya na siya. Sige. Lumingon si Angela at napangiti nang makita si Lucas na nagmamadali palapit sa kanya. Sorry, I'm late. Medyo natagalan kaming dismiss doon sa review namin. Okay lang yon. Kumain ka na ba? Hindi pa. Si Rita. Wala na, nagmamadali at sinundo na ng boyfriend niya. Ganun ba? Inakbayan siya ni Lucas. Mag-dinner ka muna, mukhang gutom na gutom ka na. Wala naman akong naibaon na sandwich at hindi na naman nakapag-grocery si Aling Charito. Walang iniwang pera si Mama. Bakit? Nasa concert na naman ang mama mo? Oo, tinungo nila ang kanyang Toyota Corolla. Wag na, Angela. Nagpaluto kasi ako sa bahay. Tutalay Sabado naman. Nagsabi ako na dadalhin kita roon para makilala ka ng parents ko. Natigilan siya. What? Ipapakilala kita sa parents ko. Ngumiti si Lucas. Something wrong with that? Wala. Halong lungkot at tuwa ang naramdaman niya. Nahihiya naman ako sa'yo. Ikaw ipapakilala mo na ako sa parents mo. Samantalang ako ay hindi mo pa nakikita ang mama. Hayaan mo na yon. Alam mo naman na I'm not really looking forward to meeting her. Lalo na sa kalagayan ko ngayon. Hindi siya nakasagot. Ayaw man niyang aminin sa sarili ay alam niyang nais ng mama niya na magkaroon siya ng nobyong mayaman. Talaga bang isasama mo na ako sa inyo? Bakit parang hindi ka makapaniwala? Wala. Tayo na. Binuhay na ni Lucas ang sasakyan. Maliit lang ang inuupahang apartment ni na Lucas sa Cubao. Isang empleyado sa gobyerno ang ama nito. At tumatanggap naman ng mga tahiin ng ina nito. 5 magkakapatid at ang nobyo niyang panganay sa mga ito. Kung hindi kay Lucas, hindi siguro nakapagtapos ang 2 niyang kapatid. At hindi siguro nakakapag-aral ngayon ang 2 pa. Buntong hininga ang ama ng binata habang nagkakape ang mga ito matapos ang simple ngunit masarap na hapunan. Napakabait na bata niyan. Itay naman, baka lumaki na ang ulo ko niyan. Hindi na magkasyang sombrero ko. Natawa si Angela sa sinabi ng kasintahan. Bakit ka mahihiya? Totoo naman ah. Hirap kami sa buhay at halos sa pagkain lamang at sa mga gastusin dito sa bahay na pupunta ang kita naming mag-asawa. Si Lucas ang nagpursige na makapagtapos yung 2. Hayun, nagtatrabaho na sa bangko yung pangalawa. At yung pangatlo naman ay maayos na rin sa napasukan. Mabait nga ho talaga si Lucas. At may ambisyon, kahit pa unti-unti itinuloy niyang hangarin niyang maging abogado. Nakatapos lang kasi ng commerce si Lucas dahil yun lang ang kaya namin mag-asawa. Hindi maitagong pagmamalaki sa tinig ng matandang lalaki. At sana'y maging mapalad siya sa pagpili ng makakasama sa buhay. Hindi siya sumagot. Pinisil ni Lucas ang kanyang kamay. Tay, hindi na magtatagal si Angela. Medyo ginabi na nga siya. Kailangan ko na siyang ihatid. Tumayo na ang 2 at nagpaalam na si Angela sa mga magulang ng kasintahan. Sa loob ng kotse ay tahimik na tahimik siya habang nagmamaneho si Lucas. Bakit? Tanong nito. Wala naman, naisip ko lang na napakabait mo pala. Natatakot tuloy ako na baka I won't be good enough for you. Ano ba yung mga iniisip mo, Angela? Hindi ko maiwasan eh. Ikaw ang mahal ko and you're enough for me. Alam ko naman na mahal mo rin ako. And you won't have to prove anything for me to see your worth. Kinuha nito ang kamay niya at hinagkan iyon.
I have big plans for us, Angela. Magiging kilalang abogado ako at iaahon ko sa hirap ang mga magulang ko. Magpapakasal tayo and we will live a happy life. Ibibigay kong lahat ng mga bagay na hindi ko naranasan sa magiging anak natin. Tiningnan siya nito. And you will be my wife, my friend and everything to me. Ikaw ang dahilan ng lahat ng pagsusumikap ko. Para namang may bikig sa lalamunan ni Angela, hindi siya makapagsalita sa matinding emosyon na nararamdaman para kay Lucas. Madilim ang bahay ni na Angela nang huminto ang sasakyan sa harap ng bahay. Oh, paano? Dito ka na? Tanong ng binata. Pumasok ka muna, Lucas. Wala naman sina mama at siguradong tulog na ang mga katulong. Angela, I don't want you to leave just yet, Lucas. Nagsusumamo ang mga mata niya. Please? sige. Hindi nakatanggi ang binata. Pumasok sila ngunit imbis na sa sala ay sa silid niya ito dinala. Angela, we've discussed this before. Ayokong may mangyari muna sa atin. Hindi naman tayo nagmamadali. And I want us to treasure this moment. Lucas, this moment will always be treasured because it's with you. Do you think I will easily forget about this dahil hindi pa tayo kasal? Angela, I love you, Lucas. Very much. Niyakap niya ang kasintahan at hindi agad ito nakakilos. Lucas, hinalikan siya nito sa leeg at kahit bantulot pa'y dahan-dahang napukaw ang damdamin nito. Angela. Lucas, lumapat na ang labi niya sa binata. Tuluyan na itong nawalan ng kontrol. Hinawakan siya nito sa muka. Mainit na halik ang ipinadama nito sa kanya na lalong nagpadarag sa labis-labis na pagmamahal nila sa isa't isa. Sigurado ka ba, Angela? Positive ako, Rita. 2 months na akong hindi dinadatnan at nararamdaman ko na lahat ng sintomas ng pagbubuntis. Ano ka ba naman? Science major ka tapos hindi mo alam kung paano mag-ingat. Bigla kasi ang nangyari. Paano ngayon yan? Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko. Kunot ang noo niya. Hindi pa tapos ang review ni Lucas. Umaasa pa sa kanyang pamilya niya. Saka ako ang nagyaya sa kanya. Alam mo ba kung anong gagawin ng mama mo kapag nalaman niya? I don't think she would give a damn. Malungkot na sagot niya. Hindi naman si mamang pinoproblema ko, Rita. Si Lucas. Siya ang kasama mong gumawa niyan. Alangan namang hindi niya panagutan yan, no? Saka mahal ka naman ng tao. Anong problema? Hindi pa ako tapos mag-aral. Paano ako kung magpapakasal na kami? Aasa na lang ba ako sa kanya? Dadagdag na naman ba ako sa mga responsibilidad niya? Mahal ka ni Lucas, Angela. You shouldn't see yourself as a liability. Ikaw ang ina ng magiging anak niya. Pero, paanong pamilya niya? Umaasa silang lahat kay Lucas. Nakapagtapos naman ang 2 pang kapatid ni Lucas, hindi ba? Bakit hindi naman silang tumulong? Hindi habang panahon si Lucas ang aasahan nila. Ano, hihintayin niyo pang makapagtapos si Bernard? Baka kakalug-kalug na ang tuhod nun hindi pa kayo tapos sa mga responsibilidad niya. Sa tingin mo ba dapat kong sabihin sa kanya? Natural. Then after discussing it, saka niyo kausapin ng mama mo. I'm sure wala nang magagawa yun. Baka nga matuwa pa yun dahil mawawala ka na sa poder niya. Pupunta ako mamaya kina Lucas. Hihintayin ko na lang siya roon. Mabuti pa. Pagkatapos ng klase niya kinagabihan ay dumiretso na siya kina Lucas. Ngunit pagkapasok pa lamang niya ay alam na niyang ibang-ibang atmosfera ng bahay. Naku, ikaw pala Ate Angela. Pasensya ka na at medyo magulo. Isinugod kasi ni na Kuya Lucas sa ospital si Itay. Inabutan na lamang niya ang pang-4 na kapatid ni Lucas na nagliligpit. Katulong ang bonsong si Bernard. Ha? Anong nangyari? Saang ospital? Diyan lang sa labasan. Sinabi nito kung saan, ngunit nagdalawang isip siya. Lalo pang makitang magulong bahay. Nakakain na ba kayong dalawa? Bumili na kami ng barbecue. Paiwas na sagot ang nahihiyang bata. Hindi pa, no? Hindi pa, Ate Angela. Bernard! Yamot na tiningnan nito ang bata. Gutom na ako, ate. Mangiyak-ngiyak na sagot ng bata. Heto ang pera. Bumili ka ng corned beef. Magluto ka ng may makain tayo. Inabutan niya ito ng 2 tigi-100. Bumili ka rin ng kahit anong dalatang may almusal bukas. Yung matitira ay iubos mo na sa bigas.
Ate, huwag ka nang mahiya. Hindi naman ako iba sa inyo. Pag uwi mo ay magluto ka at akong bahalang magligpit dito. Salamat ha. Tumango siya. Hindi siya marunong magtrabaho pero kinakailangang tumulong siya sa mga ito. Sandali niyang nakalimutan ang tunay na pakay sa pagtungo roon. Kinaumagahan ay puyat na umuwi si Lucas. Na-admit ang kanyang ama dahil seryoso ng kalagayan nito. Pamasahe na lamang halos ang natira sa kanya dahil iniwanan din niya ang ina ng pambili ng makakain nito sa hospital. Mabigat ang mga hakbang niya papasok sa loob ng bahay. Ni hindi pa nakakapaghapunan ng mga kapatid niya at heto na naman ang almusal. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Ngunit laking gulat niya ng pagpasok ay nakitang tapos na ang mga trabahong naiwan ng kanyang ina. At may natatakpang pagkain sa mesa. Nilapitan niya ito at nagulat nang makitang may halos kalahating corned beef pang naroroon. Mayroon ding sinaing. Tahimik na tahimik ang bahay. Halatang wala ng mga kapatid niya. Nagtaka siya. Paano makakapasok ang mga ito? Samantalang wala namang kapera-pera ang mga ito. Umakyat siya at dumiretso sa silid ng mga kapatid. Lalo siyang nagulat nang makita ang dalagang tulog na sa matigas nilang papag at nakasuot pa ng pambahay ng kapatid. Nilapitan niya ang nobya. Angela. Hinalikan niya ito at dumilat ito ng bahagya. Lucas, bakit andito ka? Nakapikit pa ang dalaga, ngunit hinatak siya nito. Kaya napahiga na rin siya at yumakap ito sa braso niya. Angela. Inaantok pa ako, Lucas. Anong ginagawa mo rito? Bakit suot mo yung pambahay ng kapatid ko? Dito ako natulog, no? Walang kasama yung dalawa. Saka magulo tong bahay. Nagligpit kami at pinapasok ko yung dalawa. Saka ako natulog uli. Hindi ka papasok? Sem break na. Hindi dumilat si Angela, ngunit nanatili itong nakayakap sa kanya. Kumain ka na ba? Hindi pa. Hindi maalis ang titig niya rito. Magdamag niyang iniisip na tawagan ito, ngunit hindi niya magawa. Nais niyang damayan man lamang siya nito. Yan pala'y naririto na ito at abala sa kanyang mga kapatid. Lalong napamahalang dalaga sa kanya. Kumain ka muna, Lucas. Tumayo itong bigla. May natira pa kami kaninang umaga. Matulog ka na, Angela. Ako nang bahala sa sarili ko. No, ipaghahain na kita. Tumayo ang dalaga ngunit sandaling nakaramdam ito ng pagkahilo. Angela? Okay lang ako, Lucas. Hindi lang ako sanay nang napupuyat. Magpahinga ka na at ako nang bahala. No, ipaghahain kita. Magpahinga ka na dyan at sigurado akong pagod ka na. Pero paano ka? Kaya kong sarili ko. Nagmamadali itong lumabas at dumiretso sa banyo upang dumuwal. Nang lumabas ay nanlalambot pa ito nang ipaghanda si Lucas ng makakain. Ang laki na ng utang ko, Angela. Nagbigay na naman yung dalawa kong kapatid, pero napalaki ang bill ni Itay. Paano mo mababayaran ang lahat ng yun? Wala namang problema, puro loan naman yun sa opisina, saka mga kaibigan ko. Ang mahalaga ay okay na si Itay. Hinawakan nito ang kamay niya. Medyo tipid lang muna tayo ngayon, Angela. Malaki-laki talagang inabot nung gastusin kay Itay. Wala namang problema yun, Lucas. Mabuti na lang at wala na akong ibang pinaglalaanan sa ngayon. Next week, bar na. Maghihintay na lang ako ng result. Yung gastusin na lang muna sa bahay at yung mga kapatid kong iisipin ko. Hindi ko na yata kaya kung may susunod pa. Hindi siya nakaimik sa sinabi ni Lucas. Hindi pa niya nasasabi rito ang kanyang kondisyon. Hindi niya maatim na dagdagan pang suliranin ng nobyo sa panahong yon. Nagising si Angela na hilong-hilo at patakbo siyang pumasok sa banyo ng kanyang silid at doon nagduduwal. Halos kalahating oras siya sa loob. Sinong ama nang ipinagbubuntis mo, ha? Nanlamig siya nang marinig ang matapang na tinig ng ina. I'm sorry, pero pag-isipan mo muna ito ng mabuti. For your own safety and for your own good. Mabigat ang mga hakbang niya nang lumabas sa opisina ng abogado. Alam niyang hindi siya susuportahan ng ina at hindi ito aamin. Hindi naman niya alam kung saan hahagilapin ang hilot na nagpaanak sa kanya. At hindi niya alam kung sino ang maaari niyang lapitan. Parang sasabog ang utak niya nang pumasok sa bangko at hinarap ang kanyang trabaho. Tapos na ang office hours ay nanatili pa rin siya sa kanyang desk. Nakatunganga at hindi malaman ang gagawin. Angela, tingnan mo tong magaling na abogadong ito sa dyaryo. Nagulat siya nang lapitan siya ng HRD department head.
Saan? Ito oh. Itinuro nitong litrato ng isang lalaki na masayang yakap-yakap ang isang napakagandang babae. Engagement party ni Attorney Lucas Campos, newest partner ng prestigious Lopez etc. Associates. Hindi biro ang cases na ipinanalo ng lalaking yan. Hindi siya nakapagsalita. Next monthly executive meeting namin ay ire-request ko sa mga management na ang law firm na itong maging backup firm. It does hit well if our legal department is backed up by them. What do you think? Perfect. Halos pumiyok siya sa pagsagot. I thought so too. Ang gwapo pa, don't you think? Can I read the article? Sure, you can have it. I have his calling card. Iniwanan nito ang dyaryo. Walang katinag-tinag na tiningnan niya ang mukha ni Lucas at ang masayang si Harleen. Sinagot na yata ng Diyos ang panalangin niya kung sinong maaari niyang makuhang suporta sa pagbawi niya sa kanyang anak. Sir, nasa conference room na po yung babaeng scheduled for today. Pumasok ang sekretarya ni Lucas upang ipaalala ang appointment niya. I'll be there. Tuluyan na niyang binitawan ng folder na binabasa at lumabas ng pinto. What company does she represent? I think it's a personal case, sir. A personal case? You know I don't handle cases like this anymore. She was very insistent on seeing you. Anong pangalan niya? Marisa Diaz po. Okay, iiling-iling siya. Alam na masasayang na naman ang oras upang mangumbinse na sa ibang abogado na lamang i-repair ng babae ang kaso. Pumasok siya sa conference room ng kanilang opisina at natigilan. Isang mukha na hindi niya makakalimutan ang bumati sa kanya sa loob. Hi, Lucas. Bagaman nagkaedad na, naroroon pa rin ang gandang unang nakabighani sa kanya sa babaeng kaharap ngayon. Lalo pa nga yata itong gumanda sa paglakad ng panahon. Nagkaroon na ng bigat ang mukha nito at ang ekspresyon ay nagsasabing marami na rin itong pinagdaanan. At sa simpleng suot na itim na damit ay kabigha-bighani talagang tingnan si Angela. Kumusta ka na? Itong bumasag ng mahabang katahimikang namagitan sa kanila. Fine. And you? I couldn't ask for more. Ngumiti ito. Bumawi na ng tingin si Lucas. Hindi niya kayang tingnan ng ganito si Angela. I'm waiting for a Marisa Diaz. I am Marisa Diaz. I thought you wouldn't entertain my call had you known it was me who wanted to talk to you. Ikaw ang ka-appointment ko ngayon? Yes. Very well. What can I do for you? Kailangan ko ng tulong mo, Lucas. Bumukas ang anino ng paghihirap ng loob na dala nito. About? Kinakailangan kong bawiin ang anak ko, Lucas. Matagal na siyang nahiwalay sa akin. Hindi ko alam kung paano. I was hoping you could help me. I don't handle personal cases like this, Angela. I'm sorry. Nagkamali ka ng pinuntahan. But I can refer you to an excellent lawyer. Custody cases are not my forte. Tumayo ang binata. Now, if you'll excuse me, I'll call one of our lawyers. Then you can talk to him. Anak mo ang gusto kong bawiin, Lucas. Anak natin. Do you think lalapit ako sa'yo after all these years kung hindi ko kinakailangan ng tulong mo? What? Napahinto siya sa narinig. What are you talking about? Anong anak kong pinagsasabi mo? How dare you, Angela? Coming to my office like this, after leaving me without any explanation, tapos ngayon, telling me this lie? Buntis ako nang maghiwalay tayo noon, Lucas. I was 2 months pregnant. Napatayo na rin si Angela at nilapitan siya. Do you expect me to believe you? Nang isinugod niyo sa ospital ng ama mo, I was planning to tell you. Pero hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Masyado kang nag-aalala, and after that, you were confiding to me that you owe to a lot of people because of the hospitalization. Hindi ko magawang sabihin sa'yo hanggang nalaman ng mamang nangyari sa akin. I don't have to listen to this, Angela. What happened to us is not important anymore. Nagpakasal ka sa ex-boyfriend mo, nagkapamilya. I don't see any reason para guluhin mo pa ako ng ganito with stories of us having a child. I don't want to see your face anymore. Angela, not ever. Wala akong asawa, Lucas. Sarkastikong ngiti ni Lucas. You expect me to believe that? Hindi ako umalis sa Pilipinas kailanman. Narito lang ako. Hindi ako nagtungo sa Amerika at lalong hindi ako nagpakasal sa kung kaninong lalaki. Itinago ako ni Mama sa'yo.
Tinakot niya ako na ipalalaglag niya ang anak natin kapag nakipagkita pa ako sa'yo. Tinakot niya ako na lulumpuhin ka niya kapag lumapit pa akong muli sa'yo. Nangilid ang luha ni Angela. Nang manganak ako, sinabi ni Mama na patay ang bata. For 7 years, dinadalaw ko ang puntod ng isang batang wala naman pala sa loob ng kabaong nito. Nalaman ko na buhay pa siya and was adopted by a very influential family. Naisip kong lumapit sa'yo sa pag-asang tutulungan mo ko. Gaping-gapi ang tinig nito. But now I know it's a mistake na lumapit pa ako sa'yo. I'm sorry. Hindi kumibo si Lucas. Tumalikod ang dalaga at kinuha ang bag nito sa conference table. Hindi naman siya nakatiis. Alam niyang hindi na importante yon, ngunit nais lamang niyang marinig. Bakit hindi mo na ako tinawagan pagkatapos nun? Kung talagang pinilit ka lang ng ina mo. You think I didn't try? 3 months after kong manganak, umalis ako ng bahay namin. Pinuntahan kita sa inyo pero wala na kayo ron. Lumipat na raw kayo at walang makapagsabi sa akin kung saan. Hinanap kita, Lucas. Hinanap kita hanggang tumagal na lang ng tumagal. And I realized na there's no point in trying to find you. Nakalimutan mo na ako marahil. At ayoko nang guluhin ka pa. Isa ka ng abogado noon. At natatakot ako na baka kung anong gawin ni Mama kung sakaling magkita pa tayong muli. Kung talagang gusto mo, mahahanap mo ko. For God's sake, Lucas. I was only 21. I led a sheltered life. Paano kita hahanapin kung mismong ang buhay ko hindi ko maayos? I'm sorry for begging you on like this. I'm sorry for what happened 8 years ago. I'm sorry for everything. Marahan itong humakbang palabas. Hindi naman ito pinigilan ni Lucas. Napapikit na lamang siya nang marinig ang mahinang pagsara ng pinto sa kanyang likuran. Nagpunta nga pala ako kanina sa shop ni Ricky Espejo. We agreed na siya ang gagawa ng gown ko at sa buong entourage. He was very excited about it and he made me a beautiful sketch. Sabi ko nga sa kanya we'll go there by next week so we can discuss everything to him. Kasalukuyan silang nagdi-dinner ni Harleen sa isang 5-star hotel. Lucas? Hinawakan ng huli ang kamay ng nobyo. Ha? Nagulat siya nang maramdaman ang kamay ng nobya. I'm sorry. What were you saying? Ngumiti ito. You hardly touch your dinner, honey. Ang lalim ng iniisip mo. I'm sorry. Hindi kasi mawaglit sa isip ko yung client na nagpunta kanina sa akin. That big, ha? Oo, I'm sorry if you caught me in this mood. It's okay. Naiintindihan ko naman. Why don't we just finish this and then you can take me home? I'll do my best para makapag-relax ka. Sige. Sa buong maghapon ay hindi niya malimutan ang kanyang di inaasahang panauhin ng umagang yon. Ang magandang mukha ni Angela, ang banayad nitong pagsasalita, at ang ibinalita nito sa kanya. Totoo kayang may anak sila? Totoo kaya na hindi ito nag-asawa at nanatiling single matapos nilang maghiwalay noon? Nais niyang maniwala sa sinasabi nito. Paano nga ba nito malalaman na wala na sila sa luma nilang apartment kung hindi ito nagpunta para hanapin siya? Lucas, ano ka ba? Ha? I'm sorry, Harleen. Mas mabuti pa nga siguro na ihatid na kita at babalik ako sa office. It's already 9:30. This is very important for me, Harleen. I hope you'll understand. Sige, you're going to be very busy na naman. Medyo. Well, maybe it's for the better. May inilipat din sa aking custody case ang isa kong kliyente. Binabawi nung lalaki yung mga anak niya dahil pabaya yung ina. Separated? Annulled. I'll be representing the father. Very good. Do you think we need to shelve our wedding plans? For a moment at least. Sige, para mabigyan ko na rin ng panahon tong kaso. Malay mo, if I regain the trust of this Butch David, makuha pa natin ang corporate account niya in the future. I have no doubts na magagawa mo yon. Shall we go now? Nakuha ni Lucas ang contact number na iniwan ni Angela sa kanyang sekretarya. Numero yon sa bangkong pinagtatrabahuhan nito. Good morning. Aniya ng idaya lang numerong yon at nagpanggap na empleyado sa isang health club na kunwa ay sinalihan nito. We're doing a background check for a Miss Angela Mercado. Is there anybody whom I can talk to? A manager perhaps.
Miss Mercado is one of our section chiefs here. The only person higher than her is the department head, which unfortunately is not here. Well, I just need to confirm some facts that she had written in her application. Are you one of her people? Yes. Well, I need to ask if she's still single. She didn't sign it here. She is still single. Working for the bank for 6 years? Right. And still currently employed? Yes, unfortunately, she's on an emergency leave right now. May I ask why? Na-hospitalize na naman yata ang mother niya. Do you have any more questions? No, thank you for your help. You're welcome. Ibinaba ni Lucas ang telepono at hindi alam kung ano ang dapat maramdaman. Totoo lahat ng sinasabi ni Angela sa kanya tungkol sa hindi nito pag-aasawa at sa hindi nito pag-alis sa bansa. Ibig bang sabihin ay totoo rin na may anak sila na ipinaampon ng ina nito pagkapanganak? For now, she's mildly sedated. I'll be straight with you, Angela. Alcoholic ang mother mo. She has been for a long time. And it has damaged her kidney. Yun ang rason for her crankiness and ang mabilis na pag-init ng kanyang ulo. Pati ang pagkakabilanggo niya sa wheelchair. Kalmadong sabi ng doktor sa dalaga. I don't know what to do anymore, doctor. Binato raw niya ng bote ng alak yung nag-aalaga sa kanya dahil nahuli siya. It seems na all this time nagpapabili pala siya ng alak dun sa kapitbahay namin at iniinom niya sa kanyang silid. I recommend you to commit her in a rehabilitation center. I can refer you to a private clinic. Gusto ko ay gumaling si Juanita. Kailangan siyang i-detoxify. She's too young to live like this. Magdesisyon ka ngayon, Angela. Mas magiging mahirap sa'yo kung iuuwi mo siya. Sinugod niya ito sa hospital dahil nang mahuli ni Aling Elena na umiinom ng alak sa loob ng silid nito, ay nagwala ang ina. Hinabol pa nito ng bote ang tagabantay, ngunit nahulog sa wheelchair at nawalan ito ng malay tao. If it is for the best, sige ipasok niyo siya. When can she be admitted there? The most is a week or 2. Pumasok na siya sa silid ng ina kung saan nagbabantay si Aling Elena. Tulog pa rin ang ina. Papasok na ako, Aling Elena. 3 araw lang ang leave ko kaya kailangan ko nang magpakita ngayon. Ikaw na munang bahala kay mama. Sige, iha. Ma'am, tumawag nga pala yung health club na pinag-applyan nyo. Ako ang kumausap dahil kailangan daw ho. Sabi ng isa nilang empleyada. Health club? Opo, ma'am. Hindi siya agad sumagot. Wala naman siyang maalalang in-applyan na health club. Sa susunod, huwag kang basta-basta magbibigay ng impormasyon, ha? Naupo siya at maya-maya pa'y naging abala na. Ma'am, may naghahanap po sa inyo sa lobby. Naantala ang pagtatrabaho niya nang marinig ang sinabi ng empleyado. Sino raw? Si Attorney Lucas Campos daw po siya. Good morning, Angela. Lucas, please sit down. Hindi niya maitago ang gulat sa di inaasahang bisita. Paano mo nalaman na dito ako? Nag-iwan ka ng telephone number sa sekretarya ko, remember? Hindi nakasagot si Angela. I was your health club background checker. Baka kasi mag-aalala ka kung sino yon. I was trying to find out if what you said was true. And now? I know it's the truth. Bakit nagtatrabaho ka rito? Hindi ba dapat yung negosyo nyo na lang ang inaasikaso mo? Wala na kaming negosyo, Lucas. Ibinenta na yun kay Alan 2 years ago. Ha? Wala na rin kaming mga bahay at ari-arian. Naubos lahat ni Mama sa kanyang mga bisyo. I'm sorry to hear that. Don't be. Hindi naman na natin maibabalik yon. Sayang naman ang negosyo nyo. Baon na yun sa utang and I don't have any idea on how to run it. Nag-alok si Tito Alan na bibilhin na lamang ito at ipapasok sa bangko para makapangutang nang ma-rehabilitate naman. I agreed, doing what I thought was best. So, saan na kayo nakatira ngayon? Ibang-ibang tono ng pananalita ni Lucas kaysa noong una silang magkita. Wala nang galit sa mukha nito. Nabuhay ang pag-asa niya na baka tutulungan na rin siya ng binata. Sa Fairview, doon na rin nakatira ang mama. Ever the good daughter. Hindi niya sinagot ang parungit nito. I'm here because I can take my mind off what you said about us having a child. I really want to discuss this with you. Now? Pwede ba? I'd really like to, pero kaka-report ko lang dito. Nakikita mo naman ang trabaho ko.
Anong sakit ng mama mo? Chronic alcoholism. She needs to be committed in a rehabilitation center. At namomroblema pa ako dahil baka hindi pa agad makapasok si mama dahil sa haba na listahan ng mga naghihintay na makapasok. Saang clinic? San Anselmo Rehabilitation Foundation. That's an expensive one. But effective. Ayoko nang makita si mama sa sitwasyon niya ngayon. Pero it's proving to be a difficult task. May I use your telephone? Sure. Mula sa bulsa nito ay binunot ng binatang isang maliit na digital address book. Kunot pa ang noon nito habang hinahanap ang numerong tatawagan. Habang abala si Lucas ay pinagmamasdan naman ni Angela ang mukha nito. Mas lalo yata itong gumapo kaysa sa huli niyang natatandaan. Nagmature na at siguradong sigurado sa sarili. Gumala ang mata niya sa mukha nito. Sa mata, sa ilong, sa labi. Lucas! Hi, yes. How's Erica? Nabulabog ang pagtingin niya rito nang magsalita ito. Yes, I do. No, don't mind that. It was a very simple case. Oo. I need to ask you a favor. Can you accommodate my friend's mother in your clinic? She's an alcoholic and needs rehabilitation ASAP. Her name? Juanita Mercado. Nalalaki ang mga matang tiningnan niya ito. She's at the bottom of the list. Yes. Well, she's 50 and I will really appreciate it if you can do something. You'll accept her this afternoon? Excellent. Dinner at your home? Sure. Call my office. I'm sure we can be together sometime soon. Yes, thank you very much. I appreciate it. Ibinaba ni Lucas ang telepono. Tatawagan nilang hospital at ipapahatid na nilang mama mo sa ambulansya. I am advising you to take the rest of the day off para masamahan mo siya. Pero, paano? Lucas! Napalingon sila nang makita ang department head na nagmamadaling tumungo sa mesa niya. My goodness, bakit ka naririto? I'm visiting Angela. She's a good friend, you know. Parang wala lamang dito ang pagsalubong ng boss ni Angela. Well, I've been thinking about your proposal and the law firm agrees to be your consultant and backup firm, effective October. Haven't you received my letter yet? No, but that's really good news. I'm hoping this will be the start of a lucrative and fruitful relationship. Yes, I hope so too. Tumayo si Lucas at kinamayan pa ang tuwang-tuwang babae. Can I offer you something? No, but can I ask you a favor? Anything. Can Angela take the rest of the day off? Her mother's still at the hospital at kailangan siya roon. Bakit ka nga ba naririto ha, Angela? Ang akala ko'y may sakit ang mama mo. Ma'am? Sige na, take the rest of the day off. Give my regards to your mom. Pero, sige na. Wala siyang nagawa. Napilitan siyang ayusin ang kanyang mga gamit. At maya-maya pa'y nasa elevator na sila. Salamat, Lucas. Sasama ako sa'yo, Angela. Ha? We really need to talk about this child, Angela. Sasamahan kita sa rehab. Then we'll talk. Ayan siya. Hindi nakapagsalita si Lucas nang bumaba ang bata sa school bus nito. Tulad ng dati kumaway pa sa mga kasamahan si Justin bago pinagbuksan ng katulong at ipinasok sa loob. Siya pala. Anito maya-maya. And you're telling me all this time, akala mo'y patay na siya? Oo. At kung hindi mo pa nalaman ang tungkol sa kanya, hindi ka palalapit sa akin? Lucas, matagal na nangyari ang lahat. Matagal na, and you didn't even bother to explain. Hindi siya kumibo. Why? Nag-alangan na ako. Nang malaman ko kung saan ka nagtatrabaho. Nang makita kong bagong bahay niyo sa New Manila. Nang malaman ko na napakaganda ng takbo ng karir mo. Naisip ko na maling bumalik pa ako sa buhay mo. Kahit na magpaliwanag man lang. What for? Everything was happening for you. All your dreams were coming true. How dare me to just come back as if nothing happened? Hindi ito kumibo. We should not be talking about this. Ikakasal ka na. All I'm asking you is to help me get our child back. You'll have your own family in a year or two. Samantalang ako. Are you really sure that he is our child? This is very serious, Angela. Baka mapahiya lang tayo.
May saksi ako sa lahat ng ginawa ni Mama. May saksi ako sa lahat ng nangyari. Pero sinong batang patay? Walang batang patay. Hindi ko nakita ang katawan niyang nakahimlay at naniniwala ako na walang laman yun. Talaga bang desidido kang kunin ng bata? Yes, more than my life. Bumunot ng malalim na buntong hininga si Lucas. I'll help you. Makikipag-usap tayo sa anak ni Congressman. We'll take it up from there. Thank you. Thank you, Lucas. Kinabukasan ay nagulat si Angela nang makita ang papalapit sa kanyang desk. Hi, Angela. Lucas? I thought you might like to have dinner with me. Hapon na yon, almost 5 na. Dinner? Yes. We should discuss some things before facing Justin's adopted mother. Tatapusin ko lang to and then we go. I'll wait for you. Hindi na kumibo ang binata. Napamasid na lamang sa paligid. Nagmamadali namang tinapos ni Angela ang trabaho at ilang sandali pa at papalabas na sila. Aren't you supposed to be busy or something? I am busy. But this is personal. Well, I haven't been busy with my personal life for a while. Does your girlfriend know about this? I'd rather not tell her about skeletons in my closet. Baka naman kung anong isipin niyon. Harleen is a very matured and understanding Angela. She can handle a situation when I need to be with a woman. She trusts me. But can you trust yourself? Bago pa niya napigil ang sarili na ilabas na niyang katanungan. I won't answer that. Ngumiti si Lucas. Shouldn't we be discussing something else? Of course. Pagkatapos ng 3 araw ay mag-isang hinihintay ni Angela si Lucas sa isang restaurant. Tumawag ito at sinabing may impormasyon itong nakalap tungkol kay Justin. Hindi naman siya naghintay ng matagal. Maya-maya ay dumating na rin ang binata at agad na upo nang makita ang kinaroroonan niya. Anong balita mo? Sandali lang, Angela. Let me catch my breath first, okay? I'm sorry. Binuksan ng binata ang menu na inilatag ng waiter. O-order ka pa? She asked. I'm hungry. I only had a sandwich for lunch. Napakagat ng labi si Angela. Ayaw na niya itong makasama ng matagal. Natatakot na siya sa hindi magandang sensasyon na nararamdaman niya sa tuwing maririnig o makikita ito. Alam niyang nagbabalik na naman ang damdamin niyang pilit na inalis sa pagdaan ng panahon. Anong gusto mo? A grilled cheese sandwich will do. Anong pihit na sagot niya? I'd like a porter steak, large, with all the side dishes. Saka extra sauce ha? Caesar salad and red wine. I'll have a strawberry cheesecake for dessert and an espresso later. Will that be all for the miss? Anang waiter. Tiningnan siya ni Lucas. Cancel her order and give her the same with what I ordered. Less the extras. Lucas. And a medium porter steak at that. Dagling tumalima ang waiter saka iniwan sila. Hindi ko kayang ubusin yon. You need to add weight. Look at you. Ang payat-payat mo na. Ganito naman talaga ang katawan ko ah. No, it's not. Ngumiti si Lucas. Ibang naiisip. Agad siyang pinamulahan ng muka. Anyway, about that news. Wala si Leia rito. Leia? Yung anak ni Congressman. Nasa Australia siya. She's visiting her sister who just gave birth. Sinong naiwan kay Justin? Yung yaya. Alam ko ay susunod din ng mga bata. Aalis si Justin? Kumunot ang noo niya. Yes. Alam mo ba kung kailan sila uuwi? Nope. Iling nito. But the kid will probably be away for a week. You seem to know a lot about them. It's my business to know these people. In the meantime, I'm advising you to relax a little. Your mother is in good hands. I bet ngayon ka lang makakatikim ng katahimikan for a long time. So why don't you sit back and enjoy life? Napangiti na lamang siya sa sinabi nito. Paano siya makakapag-relax kung ganitong pinupuno nito ang kanyang isip at damdamin? Hindi naman nagtagal at dumating ang in-order nila. Nang ilapag ang mga yon ay noon lamang niya na-realize kung gaano na siya kagutom. Let's eat. The steak here is okay? Hindi na siya umimik. Nang matikman ang unang hiwa ng malambot na karne, ay hindi siya makatanggi sa sinabi nitong masarap pang steak. Nang matapos silang kumain ay napangiti si Lucas. Very good. Naubos mong lahat. The food was delicious. Isinubo niya ang huling piraso ng cheesecake.
No wonder dinadayo ang lugar na ito. Nagkwentuhan pa sila hanggang tawagin na nito ang waiter upang bayaran ang kanilang kinain. Tiningnan niya si Lucas. I enjoyed dinner. Thank you. Why are you thanking me? Hindi pa tayo tapos, Angela. May alam akong magandang jazz bar sa Adriatico. Isn't that your favorite? Oh no, iling niya. I can't possibly go with you. Why? It's not proper. Hindi niya malaman kung saan titingin. Are you afraid? Afraid? Bakit naman ako matatakot? Afraid that you might fall in love with me all over again. Of course not, Lucas. Alam mo kung bakit ako lumapit sa'yo. I just want your help about Justin. Then come with me. Let's enjoy ourselves. Well? Hindi niya alam kung bakit siya sinusubukan ni Lucas. Wala naman itong makukuha sa kanya. Alam din niyang sa kanyang puso ay nais niyang sumama rito. Ngunit paano kung tuluyang muling mahulog ang loob niya at mabuksan ang ipininid niyang pinto para rito? Baka magalit ang nobya mo, si Attorney Harleen Perez. She's a very understanding woman. She knows her place in my heart. Parang tinusok ang dibdib niya sa sinabi nito. Sige, Friday naman at wala akong pasok bukas. That's my girl. Napangiti ito. Napahugot lang siya ng malalim na hininga. Ano ba tong napasukan niya? I'm sorry kung hindi tayo gaano nagkikita this past few days, Lucas. Imagine we're in the same office but we hardly see each other. Kinabukasan ay nagpunta si Lucas sa condominium unit ni Harleen. Binisita niya ito, dala na rin ng konsensya. You seem very busy. I am. The custody case with Butch is turning out to be a messy one. His wife is demanding more support money for the children. Kaya nagdagdag na naman ng isa pang kaso. Ganun ba? Yes. What brought you here? Well, naalala ko lang na may girlfriend ako who seems to be very busy as much as I am, na hindi ko napapamper last few weeks. Hindi na niya idinagdag na nakalimutan na niya ang tungkol dito, kung hindi lamang ito ipinaalala ni Angela sa kanya ng nagdaang gabi. I'm flattered. Saka tumawag sa office ko yung designer mo. Kailan daw ba natin itutuloy yung appointment natin para sa mga damit sa kasal? Oh, I've forgotten about that. Sinapo nito ang ulo. I'll call him first day on Monday and inform him na medyo madedelay. Do that. Anyway, I came by to invite you for a dinner. Or if you'd like to go out. Hindi ako pwede, Lucas. Tinatapos ko yung ginagawa ko and I simply can't. Do you want me to stay here so I can give you some advice while working? No, I'm perfectly capable of it. Thank you. Hindi nakasagot si Lucas. I mean, it's nothing I can't handle. Marami lang talagang paperworks. You want me to leave? Well, I won't bother you any longer. Lucas, are you mad? No, I'm not. Ngumiti siya. I'll see you at the office. Okay. Hinalikan niya ito sa noo at nagpaalam. Paglabas ni Lucas sa unit ni Harleen ay kumunot ang noo niya dahil hindi niya gustong nararamdamang pagpapasalamat sa dibdib. Dahil hindi na niya kailangang obligahin ang sarili na magtagal pa sa piling ng nobya. Nakaramdam siya ng iritasyon. Hindi dapat ganito ang kanyang nararamdaman. Pero mula nang bumalik si Angela sa kanyang buhay. Tiningnan niya ang kanyang relo. 7:00 pa lamang ng gabi. Kung gugustuhin niya ay may 3 party pa na naghihintay sa kanya sa iba't ibang lugar. Tama lang marahil na magtungo siya sa isa sa mga yon at wag nang magbalak pang pumunta kay Angela. Sir, saan po tayo? Hindi niya malaman kung anong isasagot sa kanyang driver. Masyado na siyang napapalapit kay Angela. Hindi yun tama. Dapat ay iwasan niya ito at tulungan na lamang sa kailangan nito sa kanya. Lalong dumilim ang kanyang mukha nang marinig ang sinabi niya sa driver. Kina Angela, sa Fairview. Nag-iisa si Angela sa bahay. Hindi na muna pumapasok si Aling Elena dahil wala ang kanyang ina, na hindi pa maaaring dalawin sa klinika, at day off naman ang katulong nito. Nagpapahinga siya nang marinig ang buzzer sa labas. Tinatamad na tumayo siya, at sa pag-aakalang kapitbahay lamang ay hindi na siya nag-ayos, at lumabas na suot ang lumang duster. Hi, Angela. Nakangiti ang kumaway pang si Lucas. Lucas? Tumangu-tangu ito at napilitan siya na papasukin ito. Anong ginagawa mo rito? Visiting you. Pumasok ang binata sa gate at nagtuloy-tuloy sa loob. Nice.
It's Sunday. Aren't you supposed to be resting? Wala si na Itay, nasa probinsya. Wala akong kasama sa bahay at naisip ko na puntahan ka na lang. Lucas, Are you busy? hindi naman. Nagpapahinga lang ako. Nadinibago kasi ako nawala si Mama. How is she? Dinidetoxify pa at hindi pa pwedeng dalawin. At least you can have some time for yourself. Oo nga. Iyayayain sana kitang lumabas. Ngayon? Oo, Saan? kahit saan. Nakangiti ito at punong-puno ng antisipasyon ng tinig na hindi nakuhang tumanggi ni Angela. Hindi mo ba ako pinagsasawaang kasama, Lucas? Tukso niya. Not yet. Gusto mo ba? I'm just kidding. Ikaw ang lumayo noon, hindi ba? That was a long time ago. Was it? Humarap ito sa kanya. Hindi siya halos makahinga. Did the feelings change, Angela? I'm wondering because up until now, you're still alone and Hinawakan itong balikat niya. lonely. Lucas, no. No? Dahan-dahang umakyat ang kamay nito at sinapong mukha niya. Your lips are still as full. Hindi siya nakaimik. Nalalambot siya at hindi makapagsalita. Mabilis ang tibok ng puso niya. At nang inilapit nitong mukha sa kanya ay tuluyan na siyang napapikit. Hindi niya malaman kung gaano sila katagal sa ganoong ayos. Ngunit hindi dumampi ang halik na hinihintay niya. I think it's better for you to prepare. Napadilat siya nang unti-unting lumuwag ang pagkakahawak ni Lucas sa kanya. Sige. Nangangatog pa siya at nagmamadaling pumasok sa kanyang silid upang itago ang pagkapahiya. Isang kalabit lang. Yun lang ang kailangan para malaman niya kung gaano siya kahina pagdating kay Lucas. Napaupo siya sa kama. Mahal na mahal pa rin niya si Lucas hanggang ngayon. Angela, are you through? Mula sa labas ay narinig niya ang katok ng lalaki. Yes, coming. Mrs. Enriquez will see you now. Thank you. Tumayo si Lucas mula sa sopa na kinauupuan at sumunod sa mayordomo ng malaking bahay na yon sa Cubao. Humantong sila sa isang opisina. Good morning, Lucas. What can I do for you? Matagal na niyang kakilala ang kaharap. Hindi na nga lang niya sinabi kay Angela na matagal na rin niyang nakikita ang batang itinuturo nitong anak nila. Actually, this is a very personal visit, Leia. I hope you won't get offended if I'm going to ask you a lot of things. Nawala ang ngiti nito. About what? About Justin. What about him? May suspetsya agad sa tinig nito. Well, Ipinaliwanag niyang mga nangyari tungkol sa bata. so you see, this is really personal. Justin is allegedly my child. I won't deny it. Tikang ang pangalan ng hilot na nagbigay sa amin kay Justin. Siya rin na nagbigay sa amin ng dalawa pa naming ampon. But I assure you, hindi ikaw at ang dati mong girlfriend ang mga magulang ni Justin. How can you be so sure? Nang dumating noon si Tikang, dala na niya si Justin. Sinabi niya sa akin na ang unang batang dadalhin sana niya ay namatay. Naghanap pa siya ng ipapalit at nakuha niya si Justin sa ina nitong GRO. Nabuntis yung babae ng isang Amerikano. At nagpapahanap ng mapagbibigyan sa bata. Eksakto namang nanganak ang girlfriend mo. But unfortunately, namatay ang bata. Kaya itong anak ng GRO ang nakuha ko. You mean, nakausap mo pa ang ina ng bata? At binayaran pa namin para pumirma siya. Labas pa roon sa unang ibinayad namin ang ibigay niya si Justin. So you see, hindi maaaring sa inyo ang bata. Namatay ang anak mo, Lucas. I'm sorry about that. But you must accept the fact. Hawak ko ang original na birth certificate ni Justin. And ang adoption papers. And anytime I would choose to, maipapaharap ko ang tunay niyang ina para iharap sa husgado para mapatunayang anak niya si Justin at ipinaampon sa amin. Pumikit si Lucas. Hindi malaman kung matutuwa o malulungkot sa sinabi ni Leia. I'm so sorry. I'm sorry too, for bargaining on you like this. Hindi ko maaalis sa'yo yon. I hope you're not mad. I'm not. Nagpaalam na siya at kunot ang noong lumabas. Hindi niya isinama si Angela dahil nais niyang makausap muna ng masinsinan si Leia bago siya magdesisyon kung may kaso ba sila o wala. Ngayong napatunayan niya na nawala, bantulot siya na sabihin yon sa dalaga. Totoo, naramdaman niya noon na wala ng puwang sa puso niya si Angela. Ngunit isang kita lamang niya rito.
ay parang kutsilyong buhangin na gumuho ang lahat ng kanyang itinayong bakod ng galit sa kanyang dibdib para rito. At nang malaman pa niyang mga pinagdaanan nito para sa kanya, na ganoon na lamang ang pagpupursige nitong makuha ang anak nila at ang pag-iwas nito sa kanya. Ngunit hindi nga ba kaya lamang ito nakipagkita sa kanya pagkatapos ng maraming taon ay dahil kailangan nito ang tulong niya? Kung hindi pa nito nalaman ng tungkol kay Justin ay hindi ito magpapakita sa kanya. At ang mga ikinikilos ni Angela, parang nais na niyang maniwala na may puwang pa rin siya sa puso nito. Ngunit paano kung pagpapanggap lamang ang lahat para mapasunod siya sa mga nais nito? At kapag nalaman ang katotohanan tungkol kay Justin ay bigla na naman itong mawawala. Tumigas ang mukha niya. Hindi na dapat maulit ang lahat. Hindi na niya muling susuungin ang impyernong dinaanan niya noon dahil lamang kay Angela. Halos 3 linggong lumipas bago muling nagkausap sina Angela at Lucas. Kasalukuyang nasa opisina nitong huli nang biglang pumasok ang dalaga sa loob. Sir, sinabihan ko na ho siya. Bakit mo ako pinagtataguan, Lucas? Okay lang, Sunny. Pasok ka, Angela. Wala nang mainit na pagtanggap nito sa kanya. Nanumbalik na naman ang malamig na pakikitungo nito. At hindi man lamang siya halos pinansin ni Lucas. Ano bang nangyayari sa iyo, Lucas? For 2 weeks, hindi ka halos umaalis sa tabi ko. Then all of a sudden, nawala kang parang bula. At kapag tumatawag ako rito, sinasabi sa akin na wala ka raw at nag-abroad. I lied, I admit. So what do you want me to do about that? Tell you I'm sorry? I just want to know why. Naupo si Angela sa harap nito. At ano na nangyari sa kasunduan natin? Hindi ba tutulungan mo ako kay Justin? Wala akong dapat itulong sa'yo. Hindi mo anak si Justin. Napapitlag siya ngunit nagpatuloy sa pagsasalita ang binata. Anak siya ng isang GRO na nabuntis ng isang Amerikano. Pero ang sabi ni Aling Charito ay, sinabi ng manghihilot na namatay ang sanggol na dapat sana'y unang dadalhin doon. Kung kaya ang anak ng GRO ang dinala. Patay talagang batang sinasabi mo, Angela. I'm sorry. No! Tumayo siya na parang nakuryente sa desk na naghihiwalay sa kanila ni Lucas. Nagpunta ka roon without even telling me? I'm sorry, I have to talk to her alone. She is a valuable acquaintance and I don't want her offended. Nakikita ko na si Justin noon and I never can believe that he is a son of mine. You're thinking that I lied to you para lang mapalapit sa'yo, ganun ba? Namumula na siya sa galit. You're acting behind my back and now you're accusing me of something. I'm sorry. Kaya lang naman ako pumayag ay dahil sinabi mong anak ko ang bata. How could you? How could you have done this to me? I'm sorry, Angela. You were my only hope. Hindi na niya napigilan ng mga luha. I sacrificed everything for you, Lucas. Hindi mo alam kung anong dinanas ko para lang sa'yo. Sana pala hindi na ako lumapit sa'yo noon. It just opened all wounds that never really healed. Old feelings that never faded. Angela, I'm sorry. I'm sorry for our child. And I'm sorry for myself. Dahil umasa ako na kahit papano, ang kakaibang ipinakita mo sa akin ay simula ng pagkakabit ng tulay ng iyong puso sa akin. It was too much to ask. I'm really sorry. Angela, napakagaga ko dahil hanggang ngayon, after all this time, mahal na mahal pa rin kita. Labis-labis na panghihinayang ang nasa tinig niya. You won't see me again, Lucas. Thank you for the time you wasted. Angela, good luck sa'yo at kay Harleen. I'm sure she'll make you happy. Tumalikod siya at iniwan ito. Kumusta ka na, Mama? Porma lang mukha ni Angela sa unang pagdalaw niya sa ina. Anong gusto mong sabihin ko sa'yo? Mabuti? Bakit mo ako pinasok dito, Angela? Gusto kitang tulungan, Mama. You're a chronic alcoholic and you need help. Gusto mo lang na mawala ako sa'yo. That's not true. Paglabas mo rito ay sa akin ka pa rin naman babalik. You have no choice. Hindi siya pinapansin ni Juanita. Mama, all my life, hindi ko tinanong ang mga desisyon mo. Pero sa pagkakataong ito, gusto kong malaman ang katotohanan. Ibang-ibang tono ng pagsasalita niya at natahimik ito. Namatay ba talaga ang anak ko noon, Mama? O ipinaampun mo siya? Hindi nito masalubong ang kanyang mga mata.
Sa panahong inilagi nito sa klinika ay luminis ang utak nito mula sa alkohol at luminaw ang isipan. Namatay ang anak mo, Angela. Ang batang ipinalibing ko ay talagang anak mo. Apo ko siya. Hindi siya ipinaampon ni Aling Tika. Hindi. Nang pinauwi ko si Charito mula sa ospital, nagkagulo sa loob ng nursery dahil nangingitim si Hansel. Nagkaroon yata ng impeksyon na hindi naagapan ng mga doktor. Pagkaraan ng 1 oras ay binawian ng buhay ang anak mo. Umuwi ako at inabutan ko si Tikang. Nag-usap kami at sinabi kong wala na ang bata. Umalis siya kasabay ni Charito. At hindi ko alam kung ano nangyari. Ang mga lampin na ginawa ko, bakit na kay Aling Tikang? Yun daw ang suot ng bata noong... Pinauwi ko na kay Tikang. Wala na akong makitang punto para patagalin pa ang mga yon. Talagang ipapaampon niyo siya? Oo. Nagbaba ng tingin si Juanita. Wala siyang masabi sa tahasang pag-amin ng ina. I have to go. Babalik na lang ako sa 1 linggo, Mama. Nagmamadali siyang tumayo mula sa bench kung saan sila nakaupo ng ina sa lilim ng isang mayabong na puno. Angela! Napahinto ang dalaga. Whatever it's worth, I'm so sorry. I'm sorry that I messed up your life the way I did mine. Nilingon niya ang ina. Hindi ko mahal ang ama mo. Ipinagkasundo lamang ako sa kanya ng iyong lolo dahil mayaman ang angkan nila. Muhing-muhi ako sa iyong ama dahil sa pilitan niya akong ipinakasal. Pinilit niya akong tumigil sa pagtuturo dahil mas kailangan mo raw ako sa bahay. Nagalit ako sa iyo at sa yaman ng ama mo na siyang nagdala sa akin ng lahat ng hirap. Sinumpa ko na uubusin ko ang lahat ng yaman niya habang nabubuhay ako. At nagtagumpay ka, Mama. At pati ikaw ay isinama ko, Angela. Mahirap din ang napupusuan ko noon gaya ni Lucas. Hanggang sa'yo, ninais kong maghigante dahil ikaw ang dahilan ng pagtigil ko sa pagtuturo. Bakit kita hahayaang maging masaya? Samantalang ako'y bilanggo sa isang kahapong ikaw ang resulta. Hindi kayang ituwid ng isang pagkakamali ang isa pang pagkakamali, Mama. Kung nagbago ka sana noong nawala si Papa, iba na ang naging buhay natin. Hindi ka sana inalipin ng iyong galit. Hindi nakasagot si Juanita. Hindi pa siguro huli ang lahat, Mama. Tulungan mo ang sarili mong ituwid ang lahat ng pagkakamaling nagawa mo. Nilapitan niya ang ina at hinalikan ito. Hindi man lamang ito tuminag nang tumalikod siya. Nang buksan ni Lucas ang pinto ng condo unit ni Harleen, umagang-umaga bago siya pumasok sa opisina, ay kumunot ang noon niya sa nakita. May hindi ubos na pizza sa center table. Nagkalat ang basyo ng beer at isang bote ng champagne. At bukas pang CD player na nagpapatugtog ng mga romantikong awitin. Tumaas naman ang kilay niya nang makita ang mga damit na halatang isa-isang hinubad patungo sa silid ng nobya. Damit, sapatos ng lalaki at babae, ang sinundan niya paakyat. Hindi pa nakakarating ay alam na niya kung anong maaabutang eksena sa loob. Tahimik na binuksan niya ang pinto at tumambad sa kanya ang nobya. Mahimbing na nakayakap sa isang lalaking tulog din. Habang kapwa walang saplot ang mga ito, pinakiramdaman niya ang sarili. Dapat ay magalit siya. Dapat ay magwala siya dahil huling-huli niya si Harleen sa piling ng ibang lalaki. Pero bakit pagluluwag ng loob ang nararamdaman niya at hindi galit? Nilapitan niya ito at kinalabit sa balikat. Harleen. 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 Nagbukas ng isang mata si Harleen at napabalikwas. Lucas! Naalimpungatan na rin ang lalaki sa tabi nito. Kaagad na paupo ang dalawa. I can explain this. I'm sure you can, Harleen. Lucas, I'm sorry. Napaiyak bigla si Harleen habang hindi naman ito binibitawan ng katabi. I'm sure you are. Sino ka? I'm Butch David. Ikaw yung sa custody case na hinahawakan ni Harleen ngayon, hindi ba? Yes, I can explain everything, pare. Explain what? That you fell in love with my fiancé while on the case? I want to marry her. Napangiti siya. Tiningnan na naguguluhang si Harleen. Hindi ka galit? Actually, you saved me from breaking the bad news, Harleen. I'm breaking off our engagement because I'm also in love with someone else. Lucas? Kailan pa nagsimula ito? For about a month now. Great. Tumalikod na siya. Here's the key to your place, Harleen. I don't think I'll be needing this anymore. See you at the office.
Pasensya ka na, Angela, kung mali ang impormasyong nasabi ko sa'yo. Hindi kasi matahimik ang aking budhi hanggat Ngayon ho ay maaari na kayong matahimik. salamat. Wala hong anuman Aling Charito. Nag-usap pa sila sandali bago nagpaalam ang mag-ina. Naiwan na naman sila ni Rita sa likod ng butika. Anong balak mo ngayon, Angela? Wala, tuloy ang buhay ko gaya ng dati. I'm really sorry kung nabigyan kita ng maling impormasyon. Hindi mo na sana kailangan lumapit kay Lucas. Hindi ka na naman sana nasaktan ng ganito. Hayaan mo na. At least kahit na papaano, naranasan kong makapiling siyang muli. Kahit sa sandaling panahon lang. Tumayo na rin siya. Paano, hindi na ako magtatagal. Pupuntahan ko pa ang anak ko sa sementeryo. Matagal-tagal ko na siyang hindi nadadalaw. Malaki na ang pagkukulang ko sa kanya. Inabutan niyang nililinis ng tagapag-alaga ng puntod ang libingan ng anak. Binati niya ito saka nagsindi ng kandila. Matapos ilagay ang mga bulaklak na binili para rito. Mukhang matagal ho kayong hindi nadalaw, ma'am. Oo nga, pero hindi na ngayon. Ngumiti siya at tiningnan ang lapida ng anak. Dumaan ang maraming sandali ngunit nanatili pa rin siya sa harap ng puntod. Ito na lamang ang tanging alaala ni Lucas sa kanya. Sayang, kung naging matapang lamang sana siya noon. Mapusyaw na ang kulay ng araw na papalubog na nang mapansin niya ang isang lalaking bumaba mula sa isang sasakyan kasama ang isang stop ng sementeryo. Dito ho yun, sir. Isa sa mga lapida rito. Natigilan siya nang makita si Lucas na may hawak na bulaklak. Alam ko na kung saan. Thank you, ha. Lumapit ang binata sa kinalalagyan niya. Walang kibong inilapag nitong dalang bulaklak at saka lamang naupo, hindi malayo sa kanya. Paano mo nalaman ito? Hindi na mahalaga yon. Bakit ka naririto? 7 taon na ako nagkulang, Angela. Pati ba naman ang maliit na bagay na ito'y pagkakait mo pa sa akin? Hindi siya nakakibo. Matagal na sandali ang nagdaan. Takip silim na at kakaunti na lamang ang liwanag. Ngunit hindi pa rin sila tumitinag. Mauuna na ako sa'yo, Lucas. Sa wakas ay tumayo na siya. Mag-usap muna tayo, Angela. Tumayo rin ang binata. Tungkol saan? Tungkol sa ating dalawa. Sa atin? You said you still love me. Is that true? Lucas. Answer me, Angela. I want to hear the truth. Yes, I still love you. Alam kong kahangalan ito. Pero hindi naman na kita guguluhin pa. And I love you too. Napatigil siya sa sinasabi. What? I still love you, Angela. You're the best thing that happened to me. And it was so hard to let you go after all these years. You still love me? Namalikmata siya. Hindi makapaniwala sa narinig. Yes. If this is some kind of a sick joke. No, let's start all over again. Hindi magiging mahirap ang lahat. Lalo pat nakapagsimula na tayo. There's no reason why we have to stay in the past forever. When we can be happy right now. Hindi siya makasagot. Pakiramdam niya ay kay tagal niya sa ulanan at ngayon lamang may nagpasilong sa kanya sa tuyo at mainit na bahay. I love you very, very much. Natakot akong balikan ka, but I can't help myself. I was prepared to hate you before, pero nang malaman kong mga pinagdaanan mo para lamang sa akin. Lucas. Say yes, Angela. Yes, Lucas. Pero paano si Harlene? She's in another world and in another man's arms. Ngumiti ito at ipinaliwanag ang inabutan sa kondominium. At least hindi ko na konsensya na may masaktan kapag binalikan kita. Yes, and I'm so happy. We'll start all over again. Itutuloy natin ang ating mga pangarap. Let's go home, Angela. Let's come back another time. Tumalima siya at magkahawak kamay nilang iniwan ang puntod ng anak. Mama, ipapasundo kita ng 9 ng gabi ha. Baka mamaya maghintay na naman yung driver dahil alas 12 ka na naman lalabas doon. Oo na, kay kulit-kulit mo na naman eh. Aling Elena ha, baka pati kayo ay malibang na naman sa party nyo. Hindi, uuwi kami sa oras ni Juanita. Nakangiti pa ang dalawa nang isinara ni Angela ang sasakyan at tumalilis na ito palayo. Noon naman dumating ang kotse ni Lucas. Saan pupunta ang mga yon? Doon sa bingo social, sa pinagtuturoang school for the handicap ni Mama. Alam mo namang linggo-linggo may fundraising doon.
Aabuti na naman ng madaling araw ang mga yon. Iiling-iling na humalik siya kay Lucas. Kumusta? Heto, busy na naman. 6 na buwan na mula nang magkabalikan sila ay regular na niyang bisita ang nobyo. Maraming nabago sa buhay niya. Nakalabas si Juanita pagkatapos ng 4 na buwang therapy at counseling. Ibang-iba na ang inang umuwi kay Angela. Naghanap pa ito ng trabaho at tinanggap sa isang vocational school. Natanggap na nina Lucas at Juanita ang isa't isa. Ano na naman ang tinitingnan mo riyan, ha? Abala si Lucas sa digital address book nito. Magpa-deliver tayo ng pagkain. I'm hungry. Why don't we just go out and eat somewhere? Mabuti pa nga, pero bago ang lahat. Inabot ni Lucas ang isang papel kay Angela. Ano to? Basahin mo. Napangiti siya. Application niya for a marriage contract. Sagutan mo na at nang maipasikaso ko na kay Senny. Tapos na ba ang kaso mo? Hindi pa, pero uunahin ko pa ba naman yung kaysa sa pagpapamilya ko? Tuwang-tuwa si Angela at mahigpit na niyakap ang nobyo. Oh, Lucas, akala ko hindi na darating ito. Pwede ba naman yon? Kung pumayag ka lang matagal na tayong ikinasal sa civil. I've waited this long. What will a few months do? I'm so happy, darling. Mariin siyang niyakap ni Lucas. Ang bango-bango mo, sweetheart. Para kang laging bagong paligo. Nanggigigil ito na pinaghahalikan siya. Nakakatempt. Lucas, stop that. Aalis pa tayo at nagugutom ka na. Can't we do that later? No, we're celebrating tonight and let's go. Hinawakan niya ang kamay nito at hinatak sa kotse nito. You'll drive? Painosente niyang tanong. As always. Nakangiti siya nang naupo sa tabi ni Lucas. Ito ang tamang mangyari. Sila sa habang panahon. Bakit nakangiti ka riyan? Wala, naisip ko lang na talagang ikaw ay para sa akin. You made sure of that 8 years ago. Hindi talagang mahal mo lang ako. Sabihin mo, ikaw ang mahal na mahal ako. Yabang. Tumawa ng tumawa si Lucas. Hinawakan itong kamay niya at saka hinalikan. I love you. I love you too. Humilig siya sa binata. Sa wakas ay tapos na ang kanyang paghihirap. At isang masayang buhay na lamang ang naghihintay sa kanila sa mga darating na panahon. Dito na po nagtatapos ang kwento ni na Lucas at Angela. Sana po ay naibigan niyo ang kanilang kwento ng pag-ibig. Muli niyo po akong samahan sa panibagong kwento na ibabahagi ko sa inyo. Marami pong salamat. God bless everyone.